Baguhan at kakatapak lang ng mag-asawang Jojo at Jai sa pagiging sundalo. Sabay silang nakapagtapos ng pag-aaral at agad-agad din namang nakapagsundalo dahil sa kakilala ng ama ni Jai. Sa kanilang pagpasok sa serbisyo, masasabak agad sila sa isang matinding laban. Nung una ay mga rebelde lamang ang kanilang inaalala. Pero kalaunan ay bigla nilang matutuklasan ang mga nakakatakot na nilalang. Dahil sa pagnanais na matakasan ng mga rebelde, napadpad sila sa baryo ng mga aswang. Pansamantala silang tumira doon habang naghihintay ng backup at tawag mula sa mga nakatataas. Sa kanilang pananatili, unti-unti nilang malalaman ang kakaibang ginagawa ng mga tao roon. Nang tangkainan nilang tumakas, dito na mas malalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Kasama ng kanilang mga kaibigan at kabaro, muli silang mapapalaban, pero hindi na sa mga rebelde na parte ng kanilang misyon, kundi laban na sa mga aswang. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanila gayong ang mga aswang na iyon ay hayok na hayok sa laman ng mga tao? Makaligtas nga kaya sila at maabutan ng mga iba nilang mga kasama? O doon na lamang din sila malalagutan ng hininga? Ang mga kasagutan ay dito lamang malalaman sa ating channel. Mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa ating mga upload. Magkakaharap sa hapagkainan ng mag-asawang Jojo at Jai kasama ang ama ng babae na si Major Kalima. Ito ang unang pagkakataon na nagkasabay-sabay sila sa hapunan. Tahimik at talaga namang disente kung kumilos ang mag-asawa. Malayong malayo sa kung papaano ito gumalaw kapag hindi nila kaharap ang matanda. Umayos kayong dalawa kapag nasa operasyon na tayo. Ayaw kong dinadala sa trabaho ang mga personal ninyong problema. Naintindihan niyo ba ako? Nabigla ang mag-asawa nang yun agad ang ibinungad sa kanila na matanda. Hindi kasi nila alam na may alam na rin pala ang ama ni Jai na napapadalas na ang kanilang pagtatalo. Maagang nag-asawa at nagpakasal si Jojo at Jai. High school pa lang ay magkasintahan na silang dalawa. Nang magtapos ng kolehiyo, napuwersa silang magpakasal dahil nahuli sila ni Major Kalima na magkasama sa iisang kwarto habang walang mga saplot. Kaya 20 anyos pa lang, mag-asawa na sila. Muli silang pinag-aral ng Major para makapagsundalo. At ngayong wala pang isang taon, nakapasok na sila sa serbisyo. Kung ang mag-asawa lang ang tatanungin, wala naman talaga silang interes sa pagsusundalo. Pero dahil sa lakas ng impluwensya ni Major Kalima, mas madali silang nakapasok di gaya ng iba. Akala niyo ba hindi ko alam na madalas kayo nag-aaway? Hindi na nga kayo magkaanak hindi pa kayo magkasundo. Umayos nga kayo. Dad, nasa pagkainan tayo. Hindi to ang tamang oras para pag-usapan ng mga ganyang bagay. Abay, kailan ba ang tamang oras? Kapag nasa gera na tayo? Kailan mo pa balak pag-usapan? Kapag patay na ako? Hindi ko kayo pinag-aral para lang mag-away. Kaya ko kayo pinasok sa pagsusundalo para mas lalong tumibay ang samahan ninyo. Dad, hindi naman kasi namin talaga interes ang pagsusundalo Kaya sa halip na tumibay kami, mas lalo lang naming hindi nakikilala ang isa't isa. Mas maayos pa nga kami nung high school at college kami. Kahit paano sweet kami sa isa't isa. Ngayon, wala na. Sa sobrang pagod sa mga training na yan, wala na kaming oras para sa isa't isa. Mahal, hayaan mo si Dada magsalita. Hayaan? Bakit? Palagi na lang bang lalaki ang may say sa pamamahay na ito? May utak din naman ako na maayos namang gumagana. Hindi ko pa pwedeng sabihin lahat ng nasa utak ko? Ano bang problema mo, anak? Bakit ba bigla-bigla ka nalang sumasabog ng ganyan? Problema ko? Kayong mga lalaki. Feeling nyo kasi, lahat ng ginagawa nyo tama. Ang galing nyo magmanipula ng damdamin at ng isip ng tao. Watch your words, Jaira. Hindi ko na nagugustuhan ang mga sinasabi mo.
Maayos naman kasi dapat tayong maghahaponan ngayon eh. Sinisimulan nyo lang ako eh. Jojo, kalmahin mo tong asawa mo ah. Baka ano pang magawa ko dyan? Mahal naman. Kumalma ka nga. Pag-usapan natin ng mahinahon ng mga bagay-bagay. Wala namang mangyayari kung init ng ulo agad ang paiiralin natin eh. Bagyang kumalma ang babae. Tumingin na lamang ito sa malayo. Noon pa man, ganito na talaga ang ugali ni Jai. Kahit pilitin itong maging disente at formal, lumalabas talaga ang pagiging asal kalye nito. Bagay na kinaiinisa ng ama. Basta, magtino kayo kapag nasa operasyon na tayo. Ako maglilid doon kaya umayos kayo. Ayaw ko mapaya sa mga upper ko. Oo, magiging maayos kaming dalawa sa trabaho. Para hindi ka mapahiya kasi may ipinasok kang anak at manugang. Dad, huwag ho kayong mag-alala. Magagamit naman namin lahat ang natutunan namin sa training. Although, hindi talaga namin gusto ang pagsusundalo. Pero sa maraming taon na pag-aaral, alam kong kakayanin naman namin ito. Mabuti ba tong asawa mo eh? Madaling makaunawa. Handang mag-adapt sa sistema. Gayahin mo tong asawa mo, Jaira. Hindi yung kung ano-ano na lang kasi yung ginagawa mo sa mga libre mong oras eh. Uwi na ako. Nakakawalang gana na kumain dito. Mula nang mawala si Mami, wala nang buhay ang bahay na ito eh. Padubog na tumayo ang babae at dali-daling lumabas ng bahay. Hinabol naman ito kagad ng lalaking si Jojo. Naabutan niya ito sa gate. Hinawakan niya ang braso nito at saka iniharap. Mahal, kumalma ka nga lang. Lagi ka na lang ganyan eh. Kumalma? Lagi akong ganito? Natanong mo ba kung bakit ako laging ganito? Hindi, di ba? Jai naman, ang hirap mong kausapin ng may na... Di wag po akong kausapin. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kausapin mo na lang yung kababata mong malandi na text pa rin ng text sa'yo kahit na alam na may asawa ka na. Mahal, ito na naman ba tayo? Oo, eto na naman tayo at paulit-ulit lang ito. Wala itong katapusan hanggat hindi nawawala sa buhay natin ang lintik na kababata mo na walang respeto sa nararamdaman ng iba. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa iyo, Jai, na kaibigan ko lang si Karen? Kababata ko lang. Walang namamagitan sa amin. Kahit na nag-uusap kami paminsan-minsan, wala yun. Ano ba kasing mahirap intindihin na kapag hindi ako komportable, hindi ako komportable. At lahat ng ayaw ko, layuan mo. Kasi, alam kong hindi naman yung makabubuti sa atin eh. Kung ayaw mong layuan, bahala ka sa buhay mo. Mauna na ako. Dami mong issue. Apelido ko nga, hindi mo ginamit eh. Kahit kasal na tayo kasi yan ang gusto ng papa mo. Umangal ba ako? Hindi yun ang issue dito. Hoy! Sandali lang! Agad na pumasok ang babae sa sasakyan at mabilis na pinaandar. Hindi na nakasunod pa ang binata dahil wala naman siyang magagamit na iba pang sasakyan. Napapakamot na lang siya ng ulo nang bumalik sa loob. Sandali silang nag-usap ng kanyang biyenan at pagkatapos ay nagdesisyon ng lalaki na magpalamig na lang din muna ng ulo. Dakong 9:00 ng gabi, kasama niya ang dalawang kaibigan. Nasa isang bar sila. Magkakausap habang nagiinuman. Mga sundalo rin ang mga ito. Mas nauna nga lang sa kanila. Dahil simulat sa pool, yun naman talaga ang ginustong trabaho ng dalawa. Bakit kasi hindi mo na lang iwasan yung kaibigan mo si Karen para wala na kayong issue? Madali lang naman yun eh. Anong madali? Paalala ko lang sa iyo ha. Nakilala ni Jojo si Karen, wala pa si Jai. Ibig sabihin, mas marami silang pinagsamahan kaysa sa asawa niya kasi childhood friend niya yun. Iyon nga ang hindi matanggap ng asawa nitong tropa natin eh. Hindi niya matanggap na merong nauna sa kanya na mas marami pang alam sa asawa niya. Kaya nga para wala na lang away, kalimutan mo na yung Karen na yan. Wala naman kasing ginagawang masama si Karen eh. Ito lang naman si Jai ang nag-iisip ng kung ano-ano. Kilala natin to si Jojo pare. Alam naman nating matinong lalaki to, di ba? Kahit nga bigyan mo ng babaeng nakahubad yan eh, hindi niya papatulan yun. Hindi naman to tungkol sa kung matino bang lalaki si Jojo pare. Ito'y tungkol na lamang sa respeto.
may asawa na si Jojo. Kaya sana magkaroon naman ng limitasyon ng mga babaeng kaibigan niya. Lintik na yan. Alas 12 ng gabi tatawag. Magtatanong kung anong pwedeng inumin kapag masakit ang balakang. Doktor ba tong si Jojo? Hindi naman Yan ang kinabubuisit ni Jai, pre. Yung respeto. Nakakabastos kaya yung ganun. Eto naman si Jojo, siyempre mabait. Kahit alanganing oras kakausapin niya. Sira ulo din Oo na. Alam ko naman talagang may mali rin ako eh. Masyado akong hindi naging mindful sa nararamdaman ng asawa ko. Siguro tama si Fidel. Iiwasan ko na lang muna si Karen. Pare, for good yan Kasi alam mo, hindi na healthy si Karen sa pagsasama ninyo. Ibig mong sabihin, kakalimutan na ni Jojo yung kababata niya? Oo, mas maigi. Kasi alam mo kung bakit. Wala siyang respeto sa asawa nito. Dapat lang naburay natin sa buhay natin ng mga taong binabastos ang mga asawa natin. Ganoon naman ang tama, di ba? Hindi na lamang nagsalita ang lalaking si Arman. Napailing naman si Jojo. Hindi kasi inakala ni Jojo na hahantong sa ganong ideya ang kaibigan niya. Pero aminado rin naman siya na may punto si Fidel. Habang tumatagal, madalas na nilang napag-aawayan ni Jai si Karen na kung tutuusin, hindi naman talaga mag-aalburuto ang babae kung hindi ito nababastos. Pero mga pre, may iba tayo Sigurado na ba yung mga pangalang nakalista sa mga mapapasama sa Operation Bundok Morong? Hindi ko alam. Bakit ako tinatanong mo? Ikaw Jojo, biyenan mo si Major natin, di ba? Ano nasagap mo? Sigurado na yon. Kami ang last sa listahan ni Jai. Bakit mo ba tinatanong? Eto, atin-atin lang naman to Huwag niyo sana akong pagtatawanan. Nasabi lang din kasi sa akin to, ng dating nasa serbisyo rin. Kakilala ng tatay ko. Bakit? Ano ba yan? Mabulong-bulong ka pa. Alam niyo ba kung bakit hirap na hirap ang mga kabaro natin makalapit sa Bundok Morong? Malamang, nakapalibot ang mga rebelde doon. Mali ka dyan, pre. Ano? Ayon dun sa source ko, matagal na raw wala ang mga rebelde doon. Alam mo kung ano nandun? Mga aswang. Lasing ka na ba, pre? Anong pinagsasabi mo? Ang sabi pa, inangkin daw ng mga aswang ang Bundok Morong. Pinatay at kinain daw ang mga rebelde. Pero merong mga nakaligtas. Yung mga nakaligtas, yun yung hinahanap natin ngayon. Sinubukan daw nilang sabihin yung info na yon, pero wala namang naniniwala sa kanila. Pinalabas pa na epekto lang ng war shock. Kaya kung ano-anong pinagsasabi ng mga survivor. Pare, naniniwala ka ba sa aswang? Ikaw yata may sayad, pre. Dapat talaga hindi ko nalang kinwento Pare naman kasi, moderno na panahon ngayon. Wala nang ganyan. Wala namang masama kung maniniwala, di ba? Isipin nyo maraming batch na ng sundalong ipinadala sa Bundok Morong. Pero kahit minsan, wala silang magandang balita na inuwi. Kung hindi natalo, namatay naman. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo napapaisip? Kung mga rebelde lang ang kalaban doon, hindi tatagal ng ganitong operasyon na yan. Sige. Sabihin na nating totoo mga aswang, na merong aswang sa Bundok Morong. Wala namang binatbat yan sa mga baril natin At saka, ang dami natin. Dirat-ratin na lang natin yung mga yun. Alam mo, Fidel, tigilan mo na yung kakapanood ng horror. Napapraning ka na Ay naku, bahala nga kayo sa buhay nyo. Kung ayaw nyong maniwala. Basta ako nagkwento lang naman ako. Sinabi lang din naman sa akin yun ng kakilala ni Papa. Pero, di ba, mas maganda na yung may alam tayo. Kasi, paano kung totoo? Tapos mangmang tayo sa mga bagay na yun. Tigok tayo ng madalian. Natatawa at napapailing na lamang si Jojo. Hanggang sa papauwi na sila, yun pa rin ang bukang bibig ni Fidel sa kanila. Pag-uwi ni Jojo sa bahay nila, naisipan niyang tingnan sa internet ang mga sinasabi ni Fidel.
Naganap na rin siya ng mga article na maaaring makapagsabi na may aswang nga talaga sa bundok Morong. Pero kung saan-saang site na siya napadpad, wala namang siyang nakita. Isa-isa na lamang niyang tiningnan ng mga larawan ng iba't ibang uri ng aswang. Hindi siya nakakaramdam ng takot. Mula pagkabata kasi, nahulma na ang utak niya na huwag paniwalaan ang mga bagay na wala ng ebidensya o katibayan na ito ay totoo. Aswang-aswang, sa comics lang to eh. Humiga na lamang siya sa tabi ng asawa at saka natulog. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating na ang itinakdang araw para sa kanilang operasyon na gagawin. Tinipon na sa base ang mga bagong batch ng mga sundalo na sasagupa sa mga rebelde. Halo-halo ang mga sundalong naroroon. May mga matatagal na pero marami din ng mga baguhan pa lang. Kagaya na lamang na mag-asawang Jojo at Jai. Makinig kayong lahat. Tayo ang ikalawang hanay na sasalang sa misyong ito. Siguro naman alam nyo na ang mga nangyari sa mga nauna. Siguro naman alam nyo na rin kung gaano kadelikado at peligroso ang misyon na gagawin natin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Masyadong magagaling ang mga rebeldeng makakaharap natin. Hindi sila basta-basta. Ilang taon na silang nagahari sa kagubatan. Ilang taon na rin nilang pinahihirapan ng gobyerno. Kaya naman, gusto kong tayo na ang huling hanay na pupunta roon. Tayo ang tatapos ng operasyon na ito. Ayoko nang tatanga-tanga ha, kapag ako ang kasama ninyo. At itong tatandaan ninyo, kahit anong mangyari, hindi natin iiwan ang kasamaan natin. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Understand? Sabay-sabay na sumagot ang mga yon. Matapos ang mga paalala ni Major, sabay-sabay na rin silang sumakay sa malalaking truck. Mula sa kanilang base, babiyay sila ng halos 2 oras. Malayo-layo kasi ang bundok ng Morong. Sa pinakaliblib na rin kasi ito ng kanilang probinsya. Habang nasa biyahe, hindi pa rin pinapansin si Jojo ng kanyang asawa. Kahit magkatabi, tila ba wala lang siya sa babae. Iniisip na lamang ni Jojo na baka dahil lang nasa trabaho sila, kaya kailangan nilang umarting parang hindi sila magkakilala. Wala pang 1 oras ang kanilang biyahe, napilitan na silang tumigil. Marami kasing mga nakabagsak na malalaking bato at malalaking puno sa daan. Sinubukan nilang iusog ang mga yon pero hindi nila kinaya. Kaya naman napilitan si Major Kalima na lakarin na lamang ang kanilang patutunguhan. Kahit alam nilang malayo-layo pa, walang nagtangkang umangal. Hi Jai, kumusta? Huwag mo akong kausapin. Naglakad na mabilis ang babae at naiwan silang 3 sa likuran. Para kasing sira ulo eh. Alam mo nang wala sa mood eh. Hayaan na lang muna natin. Hinintay ko na lang din na lumamig muna ang ulo niya. Tsaka ko na lang kakausapin. Ang layo pa ng lalakarin natin. Kakayanin pa kaya ni Major? Gagi ka. Kapag ikaw narinig niyan, yari ka. Sa totoo lang, nag-aalala rin talaga ako. Pero siya naman ang may gusto nito eh. Sa halos kalahating oras na nilang paglalakad, meron silang tinigilan na abandonadong kainan. Isa itong malawak na bakuran. Napupuno na ng sapot ng gagamba ang bahay. Ang mga upuan naman ay may magkahalong putik at alikabok na. 10 minutes and we will proceed. Kanya-kanyang upo na lamang sila roon. Hinanap agad ng mata ni Jojo ang kanyang asawa. Kasama rin yon ng iba pang babaeng sundalo na naroon. Yan mo tong lugar na to. Ni-raid siguro ng mga rebelde to o baka aswang. Yan ka na naman, mukha ka talagang aswang pre. Uy, Private Magsino. Hindi pa rin ba pinapansin ni Private Kalima na anak ni Major Kalima? Di pa rin. Pero pinapabayaan ko lang. Lalapit din naman yan mamaya kapag may kailangan. Wala pang 5 minuto silang nakaupo. Tinawag na agad silang 3 ni Major Kalima. Lumayo sila ng bahagya para hindi sila marinig ng iba pa nilang mga kasama. Corporal Reyes at Corporal Basa, kayong dalawang itatalag ako na mangunguna sa mga baguhang kabaro natin. Sa madaling sabi,
magiging leader nila kayo dahil may mga karanasan na kayo. Ikaw naman, Private Magsino. Kausapin mo ang asawa mo at mag-ayos kayo. Makakaapekto ang hindi nyo pagpapansinan sa misyon natin. Sir, yes sir! Pinabalik na agad sila sa kanilang kinauupuan. Matapos nga lang ng 5 minuto, umalis na rin sila kaagad doon. Pumasok na sila sa kagubatan ng matanunan nila ang bundok Morong. Malayo pa yon pero ginanahan na silang maglakbay. Nakatutok ang kanilang mga baril sa kung saan habang naglalakad. Bawat sulok ay sinusuri nila kung merong mga nakaabang na kalaban. Major, tingnan nyo ito oh! Agad na lumapit si Major sa tinuturo ni Fidel. Nakita nila ang uniforme ng sundalo na kagaya ng sa kanila. Buto-buto na lamang ang naroon. At ang bungo pa nito ay wasak pa ang bandang bumbunan. Mga bakas na mga kasama nating nagbuwis ng buhay. Ano bang ginagawa mo? Corporal Reyes, unan mo ng larawan. Hindi lang yon ang unang kalansay na nakita nila roon. May mga nakita pa silang 3 kalansay ng sundalo sa unahan. At nakapagtataka para sa kanila, wasak ang bandang tiyan sa uniforme. Men, ihanda nyo mga sarili ninyo. Mukhang anumang oras mapapalaban na tayo. Sa puntong ito, nakaramdam na ng kaba si Jojo. Kita rin niya sa mukha ng asawang si Jai na nababahala na rin ito. Nilapitan niya yon at tinabihan. Pasimple niyang hinawakan ng kamay ng babae. Hindi naman ito nagsungit. Maya-maya pa ay nagpatuloy na rin sila sa paglalakbay. Pero habang patagal ng patagal, kakaiba na ang mga bakas na kanilang nakikita. Napatingin sila sa katawan ng mga puno. May mga malalaking hiwa doon na parang kalmot ng mababangis na hayop. Dahil dito, ay nabuhay na naman ang kaisipan ng lalaking si Fidel. Na baka sa kanilang pupuntahan ay may mga nag-aabang na aswang. Sinasabi ko naman sa inyo may aswang talaga dito Corporal Reyes, anong binubulong mo kay Private Magsino? Pinagpawisan ng malamig si Fidel dahil doon. Nilapitan siya ng Major at sandali siyang tinapik sa dibdib. Hindi ba't isa sa mga ayaw ko yung pagbubulungan? Kung meron kayong nalalaman o gustong sabihin, sabihin niyo sa lahat. Now tell me, anong sinasabi mo kay Private Magsino? Sir, naisip ko lang naman kasi na yung mga malalaking kalmot na nakita natin, baka po kagagawan po ng aswang. Nagsalubong ang kilay na matandang si Major Kalima. Lumapit ito kay Fidel na parabang naiirita ang muka. Anong sinabi mo? Aswang? Yes, sir. At kailan pa naging totoo ang aswang? Hindi ko alam, sir. Bigla ko lang naman pong naisip. Pasensya na, sir. Ayusin mo ang sarili mo, Corporal Reyes. Hindi tayo naglalaro dito para lang ipaalala ko sa'yo. Napayuko na lamang si Fidel sa sinabi ng kanilang Major. Nang maglakad na paalis ang matanda, agad namang lumapit si Jojo sa kaibigan. Tinapik niya ito sa balikat para sawayin. Anong ginawa mo? Malilintikan ka talaga Maayos ka nga. Kalimutan mo nga yung aswang-aswang na yan. Hindi na lamang nagsalita ang lalaking si Fidel at nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakbay. Inabot sila na maghapon sa kagubatan. Hindi na rin gumagana ang tracking device nila dahil nawalan na rin ito ng signal. Kaya naman, magiging mahirap para sa kanila ang mga sandaling yon. 1 oras na lamang ay tuluyan ng sasapit ang gabi. Madilim-dilim na rin sa paligid dahil sa mga nagtataasang puno na umaharang sa natitirang liwanag. Muli silang nagpahinga. Mahaba-haba na rin kasi ang nilakbay nila. Mga pre, may yosi kayo dyan? Sira ulo ka ba? Alam mo kasama natin si Major Magpapaalam lang sana ako na iihi ako pero magyoyosi ako. Kaya pingin na. Wala. Ipapahamak mo pa kami. Napakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Arman. Habang nagpapahinga, muling hinanap ng tingin ni Jojo ang kanyang asawa. Nakalayo ito sa kanila. Tulala lang sa kung saan. Gusto niya sana itong lapitan pero kailangan niyang kumilos ng propesyonal.
Hindi niya maaring ipakita na mag-asawa sila kahit na halos alam naman na ng lahat. Maya-maya pa, ang kanilang tahimik na pagpapahinga ay nabalutan ng pangamba. Narinig nila ang mga yabag sa kung saan-saan. Hanggang sa Mga kalaban! agad silang nagtago sa mga puno. Ang iba ay mabilis na dumapa nang makarinig sila ng malalakas na putok. Pagtingin nila sa iba nilang mga kasama, nakita nilang nakahandusay na ang mga yun. Nagkaroon ng mga palitan ng putok. Kita nila ang grupo ng mga taong parang hindi natatakot mamatay. Lumulusob ang mga yon na hindi iniintindi ang mga balang paparating. Walang titigil! Hindi sila pwede makalapit sa atin! Halos ubusin na ni Jojo ang kanyang bala. Nang mapalingon naman siya sa kanyang asawa, nakita niyang nakadapa lang ang babae. Hindi nagpapaputok. Tila natutuliro sa mga naririnig. Alam ng lalaki na maaring naninibago at masyado itong nabibigla sa mga nangyayari. Kaya naman mabilis siyang gumapang patungo roon. Mahal, naririnig mo ba ako? Ako to, ang asawa mo. Makinig ka sa akin. Kalma ka lang ha. Focus. Nandito ko. Hindi kita iiwan, okay? Mahal, tumingin ka sa akin. Focus. Gising! Tumangot-tango lang si Jai at saka huminga ng malalim. Nang mahimasmasan na ito, ay nagpaputok na rin ito ng sunod-sunod. Nagulat ang lalaking si Jojo nang makitang asentado ang kanyang asawa. Ganun pa man ay sinabayan na lamang niya ito. Dahil sa higit na mas trained sila sa pakikipaglaban kumpara sa mga rebelding sugod lang ng sugod, madali nilang napatay ang mga yon. Sa pagkakatansya nila, nasa 15 katao ang mga yon. Nang masiguro nilang wala ng buhay ang mga rebelde, nilapitan nila yon at nakumpirma ang pagkakilanlan base sa mga marka nito sa katawan. Ito ang mga kalaban natin. Ibig sabihin lang nito, hindi lang sila sa bundok murong naglalagi. Rumuronda-ronda na rin ang mga ito sa paligid. Sige, kunin niyo ang mga katawan ng mga kasamahan nating namatay. Hahanapan natin sila ng maayos na lupa na paglilibingan. Walang kumilos sa sinabing yun ni Major Kalima. Kaya naman sumigaw ito ng malakas. Bakit ganyan ang mga mukha niyo mga bago? Hindi niyo ba napaghandaan ng ganitong senaryo? Mga sundalo kayo! Dapat alam niyong anumang oras ay maaaring ilan sa atin ang mamatay. Huwag niyo kong pakitaan ng mukhang parang natatakot at naduduwag, ha? Sumama kayo rito. Ibig sabihin, handa kayong mamatay para sa bayan. Itaas niyo ang mga noo ninyo! Sabay-sabay na tumugon ng mga sundalo. Agad na rin nilang binuhat ang 4 na katawan ng kanilang mga kasama. Sa nangyaring yon, napagtanto ni Jojo na hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Kaya nang makahanap na sila ng bagong pagpapahingahan, kinausap na niya ang kanyang asawa. Mahal, ayos ka na ba? Ayos na ako. Huwag na tayong mag-away ha. Ayoko masayang yung oras natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Baka mamaya namatay na lang tayo ng hindi nagkakabati. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi tayo mamamatay. Kapag nangyari ulit yung kanina, dumikit ka lang sa amin ni Arman at Fidel ha. Lalo na sa akin. Gusto kong katabi kita habang nakikipaglaban tayo. Oo na. Nagulat lang talaga ako kanina. Hindi ko inakala na bigla na lang may mga rebelding lalabas para umatake sa atin. Yun ang sinabi sa atin ng tatay mo nung nagsisimula pa lang tayo. Kapag sundalo ka at nasa gubat ka, walang lugar para sa'yo na pwede mong sabihing ligtas ka. Dapat lagi mong iniisip na baka may umatake. Dito natin masasabi na minsan, mas maganda na rin na paranoid tayo. Kawawa naman yung mga kasama nating namatay. 2 sa kanila may anak na maliit pa. Yung isa naman ikakasal na sana at yung isa tulad natin bago pa lang. Ganun talaga. Ito trabaho natin. Nakatingin lang ang 2 sa iba nilang mga kasamahan na abala sa pag-ukay ng paglilibingan ng 4 na bangkay. Ang mas nakakaawa pa, hindi na sila makikita pa ng mga kamag-anak nila kahit bangkay lang. Oo. Hindi naman kasi tayo pwedeng bumalik para ihatid ang katawan nila. Mas lalo namang hindi natin sila pwedeng iwan na lang dito. Sabi nga ni Major Kalima, pagbibigay galang ang paglilibing sa kanila ng maayos. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang kanilang ginawa.
Mga ilang sandali pa, sumapit na rin ang kinagabihan. Doon na rin sila magpapalipas ng gabi. Matapos kumain, kanya-kanya na rin silang latag ng malalapat na dahon ng saging. Kahit na pagod ang kanilang katawan, hindi magawang dalawin ng antok si Jojo. Masyadong okupado ang utak niya ng pag-aalala. Hindi lang para sa mga kasama niya kundi lalong-lalo na rin sa kanyang asawa. Sa kanya lamang napagtanto na sadyang napakahirap nga talagang lumaban, lalo na kung meron kang mahal na pinoprotektahan. Ngayon niya mas naintindihan na kaya pala dapat hindi nagsasama ang mga magkakamag-anak o mag-asawa sa trabaho. Yun ay para maiwasan na maging emosyonal. Si Major Kalima lamang naman kasi ang nagpumilit sa ganoong klase ng setup. Nang tingnan ni Jojo ang kanyang asawa, nakita niyang nakaidlip na rin yon. Napangiti na lang siya. Kahit kailan, hindi siya nagsasawang tingnan ang magandang mukha ni Jai. Makalipas ang halos 3 oras, wala nang ibang maririnig sa paligid, kundi ang mga kuliglig. Pati na rin ang paghampas ng mga dahon dahil sa medyo malakas na hangin. Ang natitirang gising na lamang noong mga sandaling yon ay si Jojo. Yung mga kabaro nilang naka-assign para magbantay, nakatulog na rin. Kaya naman si Jojo na lamang ang nagkusang magbantay dahil alam niya delikado ang buhay nila kapag lahat sila ay tulog. Kakabantay ng lalaki, hindi na rin niya naiwasang makatulog. Dinalaw siya ng antok bandang 2:00. Nagising sila bandang 5:00 na ng umaga. Wala naman silang napansin na umatake sa kanilang kalaban. Pero nang makita nila ang libingan ng kanilang mga kasamahan, nagimbal sila nang mapagtanto kung ano ang nangyari sa mga yon. Nakita nilang hinukay ang libingan ng 4 nilang kasama at ang mas masaklap pa, nakabuka ang tiyan ng mga ito at wala ng laman loob. Anong nangyari sa mga pinabantay ko kagabi? Bakit nangyari to nang walang nakakita sa inyo? Napayuko na lamang ang mga naka-assign na gawin yon. Hindi sila makatingin sa mata. Agad na lumapit sa kanila si Major Kalima at isa-isa silang dinibdiban. Mga inutil! Kung gising sana kayo, hindi sana mangyayari ito sa mga kasama natin! Tingnan nyo! Nakalibing na sila, pero binaboy pa rin sila! Paano nyo masisikmura ang sinapit nila? Sir, kasalanan ko rin po. Gising pa po ako kagabi habang natutulog sila. Kaso, hindi ko rin kinaya, sir. Nagbantay ka kahit na hindi kita sinabihan? Sir, yes sir. Nakita ko kasi na nakatulog na sila kaya nagkusa na ako. Kaso, hindi ko namalayan yung antok ko sa sobrang pagod, sir. Sir, patawad, sir. Eh bakit hindi mo ginising mga taong dapat na magbabantay? Sir, mas mataas po ang rango nila sa akin. Tingin ko po, wala ako sa posisyon para utusan sila. Ano man ang rango ng kasamaan mo, kapag naging irresponsable sila, pwede kang umalma. Ang paggawa ng tama ay wala sa rango. Pero hindi naman kita pwedeng masisi dahil alam kong nagmamagandang loob ka lang naman. May mali ka pa rin doon pero itong mga lintik na ito, mga walang kwenta! Mga naturingan na kayong veterano, ilang beses na kayong sumabak sa ganitong labanan. Tapos, ganito ang ginawa ninyo! Muli niyang tinapunan ng tingin ng kaawa-awang bangkay ng mga kasama nila na butas sa mga tiyan. Grabe naman ang ginawa ng mga yan. Lintik talaga mga rebelde yan. Hindi na mga rebelde ang gumawa niyan. Uy, anong pinagsasasabi mo na naman? Napukaw agad ang atensyon ni Major Kalima dahil sa sinabi ni Fidel. Lalong nadagdagan ng bad trip ng matanda. Sinasabi mo na naman ba na kagagawa nito ng aswang? Yes, sir! Ikaw ba ay sumama sa operasyon na ito para maniwalang may aswang? No, sir. Pero sa mga nangyayari, mukhang kailangan na po nating hindi baliwalayin ang posibilidad, sir. Malabong mga rebelde po kasi ang gumawa nito, sir. Kasi kung mga rebelde, wala na silang dapat pakialaman sa mga patay. Kundi sa ating mga buhay na lamang na madali naman nilang mapapaslang dahil tulog tayong lahat. Hindi rin naman ito magagawa ng baboy ramo dahil malalim na po ang pagkakahukay natin. Isa pa po, may nakatambak na malalaking bato sa hukay nila. Kaya, aswang lang ang maaaring gumawa nito, sir. Dahil parang kagaya rin natin sila,
ng mga tao. Kapag ba sinabi ko sa yung may nakita kong taong lumilipad, maniniwala ka? Kahit hindi mo nakikita? Kahit hindi ko nakikita ng aktual, sir, pwede akong maniwala basta may mga ebidensya, sir. Gaya na lang nitong mga nasa harapan natin, sir. Malabong ito ay gawa lang ng... Manahimik ka! Anong karapatan mong gumawa ng ganyang klase ng ideya? With all due respect, sir, bakit hindi po natin pakinggan ang sinasabi ni Corporal Reyes? Nailatag naman na niya ang mga detalye ng observation niya na kung iisipin, meron naman talagang punto. Kung meron sa inyo na kayang kontrahin ang sinasabi niya at makakapaglatag ng maayos na paliwanag kung bakit tao o hayop lang ang may gawa nito, saka natin sabihin si Corporal Reyes ay nahihimbing lang. Ikinabigla ni Jojo ang sinabing yun ng kanyang asawa. Hindi niya kasi inakala na sa mga ganoong klase ng sitwasyon, magbibigay ito ng opinyon na sasalungat sa ama ng babae. Lihim na humanga si Jojo. Noon pa man, alam naman niya kasing talagang may talino si Jai. Sadyang bara-bara lang talaga itong magsalita at kumilos. At isa ka rin sa naniniwala na may aswang dito? Sir, wala pa akong sinasabing naniniwala ako. Ang sinasabi ko, bilang isang sundalo na may common sense, dapat matuto nating tingnan ng ibang anggulo ng kwento kahit gaano man ito kaimposibleng mangyari. Lalo na kung kitang-kita ang mga ebidensyang hindi natin pwedeng itugma sa isang hayop dahil wala silang kapasidad na gawin ito. Hindi rin naman pwedeng sabihin na rebelde ang gumawa nito. Walang tangang rebelde ang magkakainteres sa mga patay kung meron namang natutulog na buhay na pwede nilang patayin. Kitang-kita sa mukha ng Major na parang nasampal ito ng mga salita ng sariling anak. Sandali itong natameme, pero halatang hindi pa rin magpapatalo. Sige, sabihin na natin totoong may mga aswang na sila ang dumali sa mga bangkay ng kasamahan natin. Anong gusto niyong gawin natin? Unahin sila kaysa sa misyon natin? Sir, sa kahit saang aspeto ng buhay, ano man ang antas mo sa lipunan, kung merong mga hadlang sa gusto mong maabot, yun ang uunahin mo. Sa kaso natin ngayon, masasabi kong kung ang mga aswang ay totoo nga, malaking hadlang sila sa paglalakbay natin. Nakita nyo naman na kaya nilang kumain ng laman ng loob ng tao. Ibig sabihin lang nito, hindi rin nila tayo papalagpasin. Hindi ko sinasabing gawing prioridad ang mga aswang, pero isa sila sa dapat unahin natin habang naglalakbay tayo. Kasi sila ang unang magiging hadlang para marating natin ang patutunguhan natin. Mawalang galang na po, Major. Tama ang sinasabi ni Private Kalima. Mas mainam sigurong maging handa tayo sa anumang posibleng mangyari sa atin. Malaki po ang gubat. Parang ito yung mundo na hindi natin alam kung ano ba ang nakatago rito. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Parang nakuha na nito ang nais iparating ng mag-asawa. Okay, I understand. From now on, isasama na natin sa iintindihin natin ang mga lintik na aswang na yan. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ko kayo mapapatawad kapag napatay kayo ng sinasabi niyong aswang. Sige na, ibalik sa libingan ng mga kasama natin yan. Naging maayos naman kahit papaano ang usapan na yon. Pero hindi pa rin nawawala sa kalooban nila ang kilabot dahil sa sinapit ng katawan ng mga kasamahan nila. Habang naglalakad, napansin ni Jojo na tila tahimik ang lalaking si Fidel. Nilapitan nito at inakbayan. Ayos ka lang ba? Mukhang lutang ka. Focus, buddy. Mukhang nagkakatotoo na yung sinasabi ng kakilala ni Papa. Hindi lang sa bundok murong may aswang. Nakababaan na rin sila. Kumalma ka lang. Para kang hindi sundalo eh. Ilang beses ka na sumasabak sa gera tapos sa aswang lang matatakot ka? Pre, hindi sila kagaya ng mga nakakalaban natin. Kahit wala silang baril, kayang-kaya nila tayong patayin lahat. Maniwala ka. Oo na. Basta ngayon gusto ko mag-focus ka ha. Ikaw maglilid sa aming mga baguhan, di ba? Tumungo na lamang ang lalaking si Fidel. Nung umagang yon, tahimik nilang tinahak ang daan. Hindi nila alam kung malapit na sila. Basta ang palatandaan lang nila sa bundok ng Murong, yun ang pinakamataas na bundok na makikita nila. Makalipas pa ang ilang oras, natanaw na nila ang mataas na bundok. Malapit na ito sa kanila. Kaya naman mas lalo na silang ginanahan na makarating doon.
Pero sa kabilang banda, kabado rin sila sa maaaring mangyari. Alam nila na ang mga susunod na sandali ay hindi magiging madali. Be ready, men. Kaunting lakad na lang. Talasan niyo ang mga mata ninyo. Nasisiguro kong sa paanan ng bundok na yan, meron tayong makakalaban. Nakatutok na ang mga baril nila sa kung saan-saan. Nakaporma na rin sila at marahang naglakad. Oh, wala na mga aswang ah. Umaga ngayon, tanga ka ba? Malamang hindi sila magpapakita ng umaga kasi mas madali silang mapapatay kapag maliwanag. Night shift pala sila. Kung hindi ka naniniwala sa aswang, wala namang problema eh. Pero kapag namatay ka dahil sa kanila, kasalanan mo na yon. Eto naman si Jai, masyadong seryoso. Nasa isang malagang misyon tayo. Mas may karanasan ka na kaysa sa akin. Pero parang baguan ka pa rin umasta. O ano, napagsabihan ka tuloy. Kamot ulo na lamang si Arman sa mga sandaling yon. Sa kanilang pagpapatuloy, tumigil na rin sila sa gilid. Nakita kasi nila ang mga rebelde na nakaharang sa daraanan nila. Naroon ang kuta ng mga rebelde na talaga namang maraming tent ang nakatirik doon. Sumenyas ang kanilang major. Inihanda nila ang kanilang sarili. Pagsigaw ni Major Kalima, mabilis silang lumabas at saka pinagbababaril ang mga rebelde. Dahil mas nauna silang lumusob, nagkandamatay agad ang mga taong inabutan nila sa labas. Move! 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 Pinasok nila ang mga tent at doon ay inabutan pa nilang nakahiga ang ibang rebelde. Nagmagtangkang magpaputok ang mga yon, hindi na sila nagdalawang isip na paslangin ito. Buong akala nila ay tapos na ang putukan. Pero dahil sa mga putok na umalingaw-ngaw sa kagubatan, naging senyales pala yon para makatunog ang iba pang rebelde. May mga dumating pang bagong hukbo ng kalaban. Sa pagkakataong ito ay mas marami. Sa mga sandaling ito, natansya na kagad ni Major Kalima na mas marami yun sa kanila. Pero wala itong naramdamang kahit na kaunting takot. Position! Move! Sabay-sabay silang nagtago at dumapa. Hindi sila nagsayang ng oras at pinaulanan na kagad nila ng bala mga yon. Pero laking gulat nila nang makitang naghahagis ng granada mga rebelde. Dahil dito, napilitan silang tumayo at tumungo sa kaliwang banda ng daan. Kagaya nila, magagaling din ang mga yon. Kaya naman, isa-isa na silang nalalagas. Kita ni Jojo kung papaanong mangisay ang iba nilang kasama na tinatamaan ng bala. Kita rin nila nang malapitang pinagbababaril ang mga kasama nilang naiwan. Wala silang magawa sa mga sandaling yon kundi ang lumayo. Hindi kasi nila pwedeng salubungin ang mga rebelde dahil mas marami ang mga yon. Isa pa, may dalang granada ang mga kalaban nila. Meron din naman silang dala. Pero kahit ilang beses na nilang hagisan ang mga kalaban nila, parang hindi yun nauubos. Isang indikasyon lang yon na talaga namang marami ang mga rebelde sa kagubatan. Dahil sa kanilang pagtakas, nagkawatak-watak na sila sa mga sandaling yon. Hindi na nila kasama si Arman. Mas lalong nawala na rin sa tabi nila si Major Kalima. Ang magkakasama na lamang ay si Jojo, Jai at Fidel. Tatlo na lang silang tumatakbo paakyat ng bundok. Ang iba nilang kasama, wala na rin. At hindi rin nila sigurado kung nakaligtas ba si Arman at Major Kalima. Nang malayo-layo na sila, nagtago sila sa maliit na kuwebang nakita nila. Maliwanag sa labas at kapag hindi sila pumasok doon, madali silang makikita. Nilagyan na lamang nila ng mga tuyong dahon ng butas ng kuweba para hindi sila makita. Ilang sandali lang, nanahimik na rin ang buong paligid. Wala na silang maririnig na kahit na anong putok ng baril. Dito na muna tayo hanggat hindi sumasapit ang gabi. Delikado tayo sa labas. Ang aga pa. Ilang oras tayo rito. Baka masuffocate tayo rito. Wala tayong choice eh. Kailangan nating magtiis. Kesa naman maabutan nila tayo. Baka nakakalimutan mo. Itong taas ng bundok, sinasabing dun din sila nakatira. At may posibilidad pa na baka mga aswang ang naroon. Tama si Fidelio. Dito na muna tayo. Tisin na lang natin ang init.
Mas maganda na to kesa mapadali ang buhay natin. Tiniis nila ang init sa loob ng kuweba hanggang sa tuluyan nang kumagat ang dilim. Saka pa lamang sila nagkaroon ng lakas ng loob. Pero kahit na ganoon, medyo nababahala na rin sila para sa kanilang kapakanan. Wala na silang bala. Ang tanging meron na lamang sila ay mga kutsilyo. Bagay na hindi naman nila alam kung tatalab sa mga aswang. Jojo, Jai, kung sakali mang malagay ang buhay natin sa alanganin, mauna na kayo ah. Haharangin ko mga lintik na aswang na yan o yung mga rebelde para makaalis kayo. Sira ulo ka ba? Anong pinagsasabi mo? Mas mataas ang ranggo ko sa'yo. Kumalang ka nga. Galangin, sipahin ko mukha mo dyan eh. Anong sinasabi mo? Tingin mo papayag kami na mamatay ka? Sabay-sabay tayong aalis dito. Pre, huwag ka na matigas ang ulo. Kapag ako namatay, ayos lang. Walang iiyak para sa akin. Matagal na akong kinalimutan ng mama ko. Si Papa naman, nasa langit na, di ba? Oh, kaya ayos lang sa akin. Kapag isa sa inyo namatay, mas masakit. At saka, wala pa nga kayong matinong honeymoon eh. Mag-honeymoon muna kayo bago mamatay. Tagal nyo ng kasal eh. He, manahimik ka nga, Fidel. Anong tingin mo sa amin, manhid? Walang mararamdaman kapag ikaw namatay? From the start, ikaw ang pinakanasandalan namin ni Jojo nung may mga problema kami. Para ka na naming kapatid. Kayo ni Arman. Kaya tumigil ka nga sa sinasabi mo. Kapag nalagay tayo sa alanganin, magkakasama tayong lalaban. Kung mamamatay tayo, ang mahalaga, wala tayong iniwan. Tama si Jai. Hindi to ang tamang panahon para magpakabayani ka, pre. May mga taong malulungkot kapag nawala ka. Isa pa, hindi yun ang tamang paraan para ialay mo ang buhay mo para sa misyon na ito. Pwede ka mabuhay at the same time, naging bayani ka. Walang nga talaga itong mag-asawang to. Oo na. Mahal na mahal nyo talaga ako, no? Sira ulo ka talaga. Subukan mong gawin yan, sasampalin kita nitong suot kong sapatos kahit mas mataas paranggo mo sa akin. Pero, mas kailangan natin mag-ingat ah. Dalawa kalaban natin, mga rebelde, tapos mga aswang. Kahit na hindi natin nakikita mga aswang, huwag nating alisin ang posibilidad na baka meron nga ritong, ha? Napatigil sa pagsasalita ang lalaki na makarinig sila ng mga kaluskos. Agad-agad silang nagtago sa likod ng punong malapad ng katawan. Pasimple silang sumilip. Open area ang kanilang kinalalagyan. Kaya kitang-kita nila ang paligid dahil na rin sa liwanag ng buwan. Oh, ano yun? Pare-pareho silang pinanindigan ng balahibo nang makitang isang nilalang na may mahabang hita at braso. Matutulis ang tenga at ilong. Mapayat na talagang makikita na ang buto nito sa dibdib at tagiliran. Sa mga sandaling ito, agad nilang naisip na ang nilalang na yon ay maaring isang ang aswang. Pre, aswang yan! Tinakpan nila ang sariling bibig para hindi sila makalika ng kahit na anong ingay. Lalagpas na sanang nilalang na yun ang biglang kagati ng langgam si Jojo sa singit. Nagpumiglas ang lalaki at agad na kinamot yun. Pero dahil sa kanyang ginawa, napukaw niya ang atensyon ng aswang na dapat ay paalis na. Kagi ka talaga pre! Nag-ingay ka pa! Ikaw kaya kagatin ng langgam sa singit? Ayan na, nakatingin na siya sa atin. Kahit kailan talaga, nakakabwisit ka, Jojo. Kabadong-kabado na sila sa mga sandaling yon. Lalo na nang makitang naglalakad na ang nilalang patungo sa kanila. Nagpapanik na sila at hindi malaman ang gagawin. Mabuti na lang, bigla na lamang gumana ang utak ni Jojo. Kumuha siya ng bato at hinagis niya sa bandang likuran ng aswang. Dahil doon ay nabaling ang atensyon ng aswang sa ibang direksyon. Hindi na ito tumuloy sa kanila. Maya-maya lang ay tuluyan na rin yung nawala. Nakahinga ng maluwag ang tatlo at parabang nabunutan sila ng tinik sa lalamunan. Kinurot agad ni Jai si Jojo sa tagiliran. Ariku, ano bang ginawa ko? Magugas ka kasi ng singit mo lagi para hindi nilalanggam. Hindi ka yata nagpapalit ng brief pre. Anong pinagsasabi nyo? Nang masiguro nilang wala na nga ang aswang sa paligid, ay nagmamadali na rin silang umalis doon. May naisip akong paraan para hindi agad malaman ng mga rebelde na sundalo tayo. Hubarin natin ang military uniform natin. Tama, galing mo talaga.
Inalis nila ang kanilang mga uniform. Nakaputing t-shirt na lamang sila. Si Jai ay nakashort na pang ibaba. Ganon din naman ang dalawang lalaki. Sa kanilang paglalakad, meron silang nakitang isang lugar. Baryo ito na marami-raming bahay ang naroroon. Pero dahil nasa liblib na lugar, walang supply ng kuryente. Tanging malalaking lampara at gasera ang nagsisilbing ilaw. Pati na rin ang mga sulo na nakalagay sa harapan ng bawat bahay. Sigurado ba tayong pupunta tayo dyan? Baka mamaya, lugar ito ng mga rebelde. Basta, ang sabihin natin, mga namumundok lang tayo at naligaw tayo. Yun lang. Hindi nila tayo basta-basta gagalawin. Basta hindi nila malaman na sundalo tayo. Kailangan natin pumasok sa baryong yan. Mas ligtas tayo kaysa sa gubat. Maliwanag, may mga tao dito. Sa gubat wala, madilim pa. Nag-aalala lang naman ako. Pero kung yan ang gusto nyo, di sige. Nilakasan na lamang nila ang kanilang loob. Sinimulan na nilang umarte na parabang mga pangkaraniwang tao lamang sila. Mga ilang sandali lang, meron silang nakasalubong na matandang babae. Hindi pa naman ito sobrang uugod-ugod na. Diretso pa ang katawan at mukha namang malakas pa. Tumingin sa kanila ang matanda na parabang inaalam kung sila ba ay mga dayo. Ngumiti ng bahagya at lumapit yon sa kanila. Magandang gabi sa inyo. Hindi kayo taga rito, tama ba? Magandang gabi rin po. Opo, hindi nga po kami taga rito. Ang totoo niyan mga hiker po kami. O yung mga namumundok na tao. Naligaw po kami. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Kung wala kayong mapupuntahan, bakit hindi na lang muna kayo rito sa amin? Total, ligtas kayo rito kesa naman sa kagubatan. Hindi naman po ba nakakaya yun sa inyo? Baka makabala pa kami sa inyo, Manang. May bakanting kwarto pa naman kami sa bahay. 2 lang naman kami ng asawa ko ron. Wala na ang mga anak namin. Kawawa naman kasi kayo kung hahayaan ko kayong magpagala-gala sa gubat. Alam niyo na ba ang mga kwento? Mga kwento? Ano pong tinutukoy nyo? Maraming mga kakaibang nilalang sa kagubatan, lalo na kung gabi. Kakaibang nilalang? Kagaya po ng ano? Kagaya na lamang ng aswang. Nang sabihin nyo na matanda, ay nagkatinginan silang tatlo. Sa hindi malamang dahilan, nagtindigan na naman ang kanilang balahibo. Naalala na naman nila ang malinaw na imahe ng aswang. Tandang-tanda nila ang anyo ng aswang na nakita nila sa gubat. Ibig niyo pong sabihin, naniniwala kayo sa aswang? Noon pa man ay totoo na ang aswang. Hindi naman sila kailanman nawala. Nagtatago lang sila dahil kumukuha lang sila ng tamang pagkakataon para magbalik. Matanong ko lang din po, dito po ba sa baryo ninyo, wala po bang mga aswang? Lahat ng tao dito ay nakahanda sa anumang pagkakataon na dumating ang mga nilalang na yon. Kung makikita nyo ang bawat bahay, may nakasabit na tela. Sa loob ng tela ay may itim na bato na kasing laki ng kalamansi. Ang mga bato na yon ay pangontra sa mga aswang. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Ligtas kayo sa baryong ito. Naging panatag ang kanilang kalooban sa sinabi na matanda. Sumilay ang ngiti sa kanilang labi. Ay, siya nga pala. Ang pangalan ko ay Mariana. Pero kilala ko sa tawag na Aling Maria. Ako naman po si Jojo. Itong babae ay si Jai. Asawa ko po. Kumpare at kaibigan naman po naman namin tong si Fidel. Kinagagalak ko kayong makilala. Ang mabuti pa ay sumunod na kayo sa akin. Nang sa ganun madala ko na kayo sa bahay. Maraming salamat po. Habang nakasunod sila sa matanda, halos lahat ng taong nadaraanan nila ay nakatingin sa kanila. Wala naman silang nararamdaman na kakaiba o kaba sa mga tingin na yun. Sa katunayan, ang isa sa mga naroon ay nakangiti lamang sa kanila. Kumakaway pa nga ang mga ito kay Aling Maria. Narito na tayo. Pagpasensyaan nyo na ang bakuran namin. Hindi pa kasi ako nakakapaglinis buong maghapon. Pero sa loob naman maayos naman.
Bahay na bato ang tirahan na matanda. Yun ang naiibang bahay sa lahat. Karamihan kasi sa mga nadadaanan nila ay puro yari lang sa kahoy. Pagpasok nila sa loob, naabutan nila ang matandang lalaki. Kalmadong nakaupo. Densyo, may bisita tayo. Mga namumundok ito na naligaw sa gubat. Itong babae ay si Jai. Ito namang dalawa, si Jojo at Fidel. Ang asawa ko nga pala, si Densyo. Kinagagala ko kayong makilala. Mabuti naman at mas pinili nyo na lang na magpalipas dito ng gabi. May napakadelikado na rin kasi kung pipilitin nyo pang tahakin ang kagubatan. Maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy. Napakalaking tulong po talaga nito sa amin. Ang babait po ninyo. Di bali po, kapag po kami nakabalik na sa amin, babalikan po namin kayo dito at kami naman po ang babawi sa inyo. Nako, hindi na kailangan. Marami naman ang naliligaw dito at tumutuloy sa amin. Hindi namin sila hinihinga ng kahit na anong kapalit. At lahat naman ng napadpad dito hindi naman na nakaalis. Po? Medyo napaisip ang tatlo sa sinabing yun ni Mang Densyo. Pero agad din naman inayos ng matandang lalaki ang kanyang sinabi. Ang ibig kong sabihin, lahat ng umalis na rito sa amin, hindi na nakabalik. Siguro, masyadong masukal na rin tong lugar namin. Sobrang liblib. Kaya kahit gustuin man nilang balikan kami para makabawi, hindi na rin naman nila nagawa. Hindi naman namin sila masisisi. Kasi kung kami lang ang tatanungin, ayaw na rin naman namin silang bumalik dito. Gawa nga ng delikado nga sa gubat. Tama si Densyo. Delikado talaga sa gubat. Kaya nga, bukas ng umaga, may kakausapin akong tao para ihatid kayo paalis dito. Nang sa ganon ay walang mangyaring masama sa inyo. Si Paring Tupasyo, sasamahan kayo nun bukas. Ay, teka lang. Ipaglalaga ko nga kayo ng saging para bago man lang kayo magpahinga may kinain kayo. Nako, maraming salamat po. Para sa kanila, tila naging hulog ng langit ang mag-asawang Maria at Densyo. Kung hindi dahil sa dalawang matanda, ay nakikipagsapalaran pa sana sila sa masukal na gubat. Pagkatapos nilang kumain, tumungo na rin sila sa sinasabing silid ni Aling Maria. Iisang papag lang ang naroroon at 2 unan. Walang gaanong gamit, pero malinis at hindi malikabok. Kapag may kailangan kayo, katukin nyo na lamang kami sa kabilang kwarto. Isara nyo na lang ang mga bintana para hindi kayo gaanong lamigin. Isang kumot lang kasi ang hindi ginagamit kaya lalamigin talaga kayo. Maraming salamat po uli. Ngumiti na lamang ang matandang babae. Umalis na rin ito at naiwan ang 3 roon. Oh, magtabi kayo sa papag. Ako na lang dito sa baba. Paglalatag na lang ako ng karton. Hindi no. Anong hindi? Gusto ko mag-isa lang ako rito sa papag. Diyan kayong dalawang magtabi. Ha? Bakit naman? Ayaw mo ba akong katabi? Ngayon ayaw ko. Dahil buwisit ka. Nangangalabit ka sa madaling araw. Baka mamaya makalimot ka na nandito si Fidel. Ibigla ka na lang maging wild. Huwag niyo akong intindihin, no? Gawin niyo na lang ang gusto niyo. Hindi nga. Diyan kayong dalawa. Oo na, dito na kami. Tingin mo talaga sa akin, manyak no? Mukha ka lang mabait pero oo. Manyakis ka rin talaga. Wala nang nagawa pa si Jojo. Sinunod na lamang nila ang gusto ng babae. Habang nakaiga na sila, hindi nila maiwasang hindi isipin ang mga nangyari. Lalong-lalo na ang pagkapadpad nila sa baryong kinalalagyan nila. Pakiramdam kasi nila, masyadong mabilis at madali ang lahat. Nababahala rin sila dahil walang nabanggit si Aling Maria tungkol sa mga rebelding tinakasan nila. Ganun pa man, sinubukan na lamang nilang pagkatiwalaan ang 2 matanda. Kahit na malalim na ang gabi, hindi man lang dilalaw ng antok ang 3. Parang may kung anong bagay ang nagsasabi sa kanila na hindi dapat sila matulog. Kainis.
Mukhang aabutin tayo ng umaga na dilat ah. Hindi nga rin ako makatulog eh. Kumusta na kaya si Papa at si Arman? Nag-aalala ko. Paano kung may mangyaring masama sa kanila? Magaling na sundalo ang papa mo. Kaya nararamdaman ko na nasa maayos na kalagayan lang silang dalawa. Alam mo, kung saan ako nag-aalala? Paano kung si Arman hindi pala kasama ni Major? Tatanga-tanga pa naman yun si Arman kapag mag-isa. Sa huling operasyon namin munti ka na siyang mamatay kasi napalibutan siya ng mga kalaban. Diretsuhin ba naman yung daan kung saan kami pinagbabawalan pumunta? Buti na lang kamo, nakaresponde ka agad kami. Pagdasal na lang natin na sana nasa maayos lang nakalagayan si Arman, pati na si Major. Dakong 3:00 na ng madaling araw, nakatingin lang sila sa kisame. Mga gising na rin sila pero wala nang nagsasalita. Habang nagpapaantok, nakarinig sila ng mga usapan sa labas. Iba ang lengguwahe na naririnig nila. Hindi nila maintindihan. Boses ng mga lalaki at may mangilan-ngilang babae rin. Parang mga nagtatalo-talo. Kausap ng mga yon ang mag-asawang Maria at Densyo. Ano kaya pinag-uusapan nila? Bakit parang nagtataasan sila ng boses? Si Mang Densyo at Aling Maria yung naririnig natin, di ba? Tingin ko may pinagtatalunan sila. Kaso, hindi naman natin maintindihan. Parang ngayon ko lang narinig yung ganong klase ng lingwahe. O pre, saan ka pupunta? Ha? Sisilip ako. Baliw ka ba? Alam ng dalawang tulog na tayo rito eh. Hayaan mo siya. Naku, bahala ka nga. Bumalik ka agad ah. Pasimpleng tumayo ang lalaking si Jojo. Marahan niyang binuksan ang pinto. Pagsilip niya sa labas, nakita niya ang ilang taong kaharap ng dalawang matanda. Kahit wala siyang maintindihan sa usapan, nakikita niyang parang nagagalit ang lalaking kausap ni Mang Densyo. Nagtatalunan ng mga ito. Nung oras na Nakasilip si Jojo sa bintana. Agad siyang napatago nang makita niyang lumingon sa kanya ang mga nasa labas. Sa pagkataranta, yumuko siya at gumapang pabalik ng kanilang silid. Bilis, pikit, kunwari tulog tayo. Ha? Ano bang ginawa mo? Basta, magkunwaring tulog kayo. Sinunod na lamang ng dalawa ang kanyang sinabi. Habang nakapikit, naramdaman nilang bumukas ang pinto. Hindi nila alam kung sino ang sumilip. Basta pakiramdam nila ay isa sa mga aswang. Nakahinga lamang sila ng maluwag nang magsarado na ulit ang pinto. Hindi nila alam noon kung bakit kinailangan nilang magkunwaring tulog. Basta parang naramdaman na lamang kasi nilang parang may mali. Kinaumagahan, bumangon agad sila ng higaan. Kahit 1 minuto, hindi sila nakatulog. Saktong paglabas nila ng silid, nakita nila sa bakuran ng mag-asawa. May nakahanda ng tinapay at kape sa mahabang lamesa. Pabuti naman at gising na kayo. Sige na, mag-almusal na kayo. Maraming salamat po. Nakangiti silang umupo sa harapan ng mag-asawa. Kumuha naman agad sila ng tinapay at nilagyan ng palaman na peanut butter. Bakit ganyan ang mga mata niyo? Hindi ba kayo nakatulog? Nakatulog naman po kami. Siguro dahil lang po sa alikabok. Ay, pasensya na. Hindi ko yata nalinis ang ilalim ng papag. Ayos lang naman po pero nagising po kami ng madaling araw. Nakarinig po kasi kami ng mga boses na parang nagtatalo. Narinig niyo rin po ba yon? Nagtinginan muna ang mag-asawang Maria at Densyo. Si Aling Maria naman ang nagsalita. Mga boses na parang nagtatalo. Wala naman kaming narinig. Dapat pala'y ginising niyo kami. Baka may mga nag-aaway lamang sa labas. Baka po guni-guni lang siguro namin. Dala po siguro na matinding pagod. Opo, dahil na rin siguro sa stress at pagod. Kaya kung ano-ano na lang ang naririnig namin. Kung ano man ang marinig nyo, hayaan nyo lang. Kasi ganito talaga rito. Siya nga pala, nakausap na namin ang kumpare naming si Topacio. Ang sabi niya, hindi raw magandang dumaan sa kagubatan ngayon.
Po? Bakit po? Ano pong problema? Munti ka na silang mabiktima ng mga aswang kagabi. Buti na lang nakaligtas sila. Kaya pinayo niya na ipagpaliban na lang muna ang pag-alis ninyo. Alam niyo kasi, ang mga aswang ay kayang umatake sa umaga. Ibig sabihin, hindi sila nasusunog sa sikat ng araw? Hindi totoo yan. Walang aswang na nasusunog sa sikat ng araw. Kasi kapag nakaanyong tao sila, parang tao talaga sila. Hindi sila matatabla ng init. Mapapaso lang sila kapag sila ay nakaanyong aswang. Kaya naman, mas mabuti pang dumito na muna kayo. Makokonsensya kami kung hahayaan namin kayong umalis tapos may masama palang mangyayari sa inyo. Wala na po bang ibang daan? Kailangan na po kasi talaga namin makauwi eh. Napapalibutan kasi ng gubat ang baryong ito. Dito naman sa kaliwang banda, paanan ng bundok ng burong yan. Hindi naman kayo pwedeng dumaan doon kasi kahit kami, hindi rin nagagawi roon. Ang sabi kasi sa amin ng mga nakapunta roon, doon daw talaga galing ang mga aswang na pagala-gala sa gubat. Mukhang magtatagal pa yata kami ng ilang araw dito kung ganun. Kaya nga ang sabi sa amin ni Paring Topacio, wag na muna kayong umalis. Paupain muna ang mga nangyayari. Kasi hanggat gutom ang mga aswang, hindi sila mawawala sa gubat. Kapag nakakain na ang mga yan, magpapahinga sa pagronda ang mga yan. Kaya kalma lang sana. Hindi na rin nagpumilit pa ang tatlo. Naisip na lang nila na mas mainam na ngang naroroon sila. Kesa naman palakad-lakad sila sa kagubatan na kung saan maaari pa nilang makaharap ang mga rebelde at aswang. Tingin mo, ayos lang talaga na nandito ba tayo? Sa totoo lang hindi na rin ako komportable. Kasi kahit sabihin mong magandang ipinapakita nila sa atin, hindi naman natin kilala mga yan Hinaan yung mga boses ninyo. Baka mamaya marinig pa kayo. Pwede ba? Maging thankful na lang tayo. Buti nga Mahal, paano ka magiging thankful sa isang tao na hindi mo naman kilala? Sige nga, bigyan ka ng pera ng isang taong bigla na lang lumapit sa'yo. Magiging thankful ka ba kagad? Siyempre magtataka ka muna. Nanahimik ang babaeng si Jai. Tila napagtanto rin ito na may punto rin naman ang kanyang asawa. Pero sa mga sandaling yon, wala na rin naman silang ibang choice kundi ang manatili roon. Bagot na bagot ang tatlo habang nakatambay lang sa bakuran na mag-asawa. Sa halos 2 oras na nilang nakatunganga roon, napapansin nila ang mga taong kanina pa tingin ng tingin sa kanila. Hindi naman nila alam kung anong kailangan ng mga yon. Kapag susubukan naman nilang lapitan, bigla-bigla na lamang lalayo. O kaya naman ay magmamadaling umalis. Habang tumatagal, unti-unti nang hindi nagiging komportable ang tatlo. Kung hindi nga lang nila iniisip ang mga aswang, baka matagal na silang nakaalis doon. Lumipas ang maghapon. Hindi na nga kinaya ng 2 lalaki ang pagmumukmok doon. Nagpasya sila na lumabas ng bahay. Napansin kasi nilang walang panggatong sa salangan. Naisip nilang maghanap-hanap na muna ng mga tuyong sanga sa gubat. Alam nilang medyo delikado, pero paraan na rin nila yun para makapagmasid-masid sa paligid. Sigurado ka bang iniwan mo mag-isa ang misis mo doon? Ayos lang siya doon. Dapat ang iniisip mo ay kung ayos lang ba tayo kasi tayo ang lalabas ng baryo. Pre, napapansin ko lang mula pa kanina. Bakit kaya yung mga tao nagbubulungan kapag tumitingin sa atin? Parang kagabi naman, maayos ang pagtanggap nila sa atin. Oo nga medyo nahihiwagaan na rin ako. Iniisip ko nga, paano kung sila pala mga rebelde? Tingin ko hindi naman. Kasi kung mga rebelde itong mga nandito, kagabi pa lang tigok na tayo. Hindi naman nila alam na sundalo tayo, di ba? Basta. Habang naglalakad sila ay palingon-lingon pa sila sa paligid. Wala naman silang mapansin na kakaiba. Hanggang sa tuluyan na nga silang nakalabas ng baryo at nakarating sa bukana ng gubat. Maliwanag pa naman, pero kahit na ganon, hindi pa rin mawala-wala sa kanilang isipan ng takot.
na baka bigla na lamang may umatake sa kanila. Dahil ayon sa dalawang matanda, ang mga aswang ay umaatake rin kapag maliwanag. Doon, ayun oh, may mga sanga. Hindi kaya tayo mapagalitan ng dalawang matanda? Hindi naman siguro. E di sabihin natin, naghanap lang tayo ng panggatong nila. Baka nga matuwa pa yun eh. Nang makalapit na sila sa mga tuyong sanga sa gilid ng halamanan, napatakip sila ng ilong nang makaamoy sila ng masangsang. Usang gala. Anong klaseng amoy yun, pre? Parang nabubulok na. Marahan silang lumapit sa likuran ng halaman. Pagtingin nila roon, nakita nila ang isang lalaking nakahandusay. May hawak pa itong mahabang baril pero hindi naman ito mukhang sundalo. Wakwak rin ang tiyan nun na kagaya na nangyari sa mga kasamahan nila. Inatake ng aswang to ah. Buddy, yun pa oh, tingnan mo. Lumapit naman sila sa isa pang bangkay na nasa kabilang banda naman. Pero hindi lang pala yun ang naroon. Nang suyuri nila ang paligid, may mga nakita pa silang mga bangkay. Nakumpirma nilang mga bangkay ngayon ng mga rebelde. Pati mga rebelde, dinali rin pre. Mukhang walang pinipili mga lintik na aswang na yan ah. Pre, may tao, tago! Hinila ni Fidel si Jojo papunta sa gilid nang maramdaman nilang may mga paparating. Mga ilang sandali lang, nakita na nila ang grupo ng kalalakihan na tumigil mismo sa harap ng mga bangkay. Namumukhaan ni Jojo ang mga lalaking yun. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mga lalaking yun ay mga lalaking nakita niya nakausap na mag-asawa nung madaling araw. Ako na tayo sa mga to. Ang tatangan nyo kasi. Wala na naman tuloy tayong pagkain. Nang marinig ng dalawang sinabi ng lalaki, otomatikong nagtayuan ang kanilang mga balahibo. Agad nilang naisip na ang lalaking yun pala ay mga aswang. Kaya naman pinilit nilang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Tinis na ni Jojo ang kagat ng langgam sa kanyang paa. Nang makalis na ang mga yon, ay sakalang nagkakamot ang lalaki. Pre, kung aswang ang mga yun at kausap yun nila Aling Maria kaninang madaling araw, hindi kaya alam din nilang aswang din ang mga yun? Kung alam nilang aswang ang mga yon, hindi naman nila siguro kakausapin ang mga yun, di ba? Eh ano? Hindi nila alam na aswang yung mga yun? Alam man nila o hindi, kailangan natin balikan ng asawa ko ron. Baka yung mga lalaki na yun pumunta ulit sa bakuran nila Aling Maria. Wala silang sinayang na pagkakataon. Nagmamadali silang makaalis sa lugar na yun. Ang kaso nga lang, hindi nila inakalang babalik din ang mga kalalakihan. Nakita sila ng mga yun at parabang nakilala sila na sila ang mga taong kinupkop na mag-asawang Maria at Dencio. Nalinti ka na! Pobre! Sa halip na pabalik sila sa baryo, papalayo pa ang takbo nila. Sasalubungin na kasi sila ng mga aswang. Habang tinatakasan nila ang mga yon, napansin na lamang nila na unti-unti na palang kumakagat ang dilim. Mas lalo silang kinabahan dahil alam nilang mas kalbaryo kapag nasa gubat pa sila ng ganoong oras. Bilisan mo! Nasa likuran pa sila! Bilis! Nang lingunin ni Jojo ang mga yon, kita nilang gumagapang ang mga aswang. Kung minsan pa ay lumulundag sa mga puno para lang maabutan sila. Pero dahil sanay naman sila sa takbuhan, kahit na papaano ay naiiwan nila ang mga aswang. Ang kaso nga lang, dahil pangkaraniwang tao lamang sila, nakaramdam na rin sila ng pagod sa halos 10 minuto na nilang pagtakbo. Hingal na hingal ang dalawa dahilan para bumagal na ang kanilang takbo. Hindi ko na kaya, pre. Kailangan natin kayanin, pre. Mamamatay tayo dito. Biglang nadapa pa si Fidel sa sobrang pagod. Nang balikan ito ni Jojo, ay bigla na silang pinalibutan ng mga aswang. Sorry, pre. Tapos na tayo, pre. Lalapay na sana sila ng mga aswang nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na putok. Nakita na lamang nilang nagbagsakan na ang mga aswang. Nakita nilang lumabas si Major Kalima at Arman sa gilid. Nakahinga sila ng maluwag at tila nabuhayan sila ng pag-asa.
Mabuti na lang at buhay pa kayo. Akala ko talaga mamamatay na kami. Nasa si Private Kalima? Iniwan po namin saglit sa mga kumukup sa amin. Naghanap kasi kami ng panggatong. Kailangan na natin siyang balikan dun. Teka, nanggaling ba kayo sa baryo patungo sa direksyon na ito? Opo, doon kami tumuloy kagabi. Ligtas daw kami doon, sabi ng dalawang matanda. Ano? Diyos ko naman, hindi niyo ba alam na yung baryong yun ang baryo ng mga aswang at hindi sa taas ng bundok na ito? Ha? Nadaanan namin ni Major ang baryong yun. Nakita mismo namin yung dalawang matanda na may mga bitbit silang tao at may mga kinakarni sila. Narinig nga rin namin na meron daw dayo sa baryo nila na pag-aagawan nila. Sigurado kayo yun. Teka. Paano magiging posible ang sinabi mo? Yung kabayan na naroon may pangontra sa aswang. Niloko nila kayo. Pag-aagawan nila kayo kapag kabilugan na ng buwan. Sa pagkakarinig namin ni Major kabilugan ng buwan mamaya. Kung ganun nasa panganib si... Ay! Nakatanggap ng malakas na sampal si Jojo mula kay Major Kalima. Nagulat siya sa ginawa ng Major, pero tumingin siya roon na masama. Paano mo nagawang iwan ang asawa mo na mag-isa sa mga hindi nyo naman kilala? Hindi naman namin alam na mga aswang ang naroon Tinulungan nila kami kaya kami nagtiwala sa kanila. Bilang mga sundalo, hindi dapat kayo nagtitiwala sa mga taong makikilala nyo sa loob ng gubat. Mawalang galang na, Major. Anong magagawa namin? Nasa bingit na rin kami ng kamatayan kagabi. Sila ang tumulong sa amin. Alam nga namang tanggihan namin kahit alam naming delikado kami sa gubat. Pero sana, hindi nyo iniwan si Private Kalima na nag-iisa. Napaka-inutil ninyo! Lalo ka ng asawa niya! Ganyan ba talaga ang Major? Naninisi? Sige, sisihan pala Total matagal na ako nagtitimpi sa iyo Anong sinabi mo? Uy, buddy! Si Major yan! Wala na akong pakialam sa Ranggo. Kakausapin kita bilang manugang mo at sumagot ka bilang biyenan ko. Ilabas natin ang pagiging sundalo natin. At ngayon mo ako yabangan. O sige, sinisisi mo ako sa nangyari ngayon? Bakit? Kung hindi mo sana kami pinilit magsundalo, di sana ang saya ng buhay ng anak ko sa travel bilang flight attendant. Tapos ako naman, baka may sarili na akong negosyo ngayon. Pero anong ginawa mo? Kinontrol mo kami. Kesyo ikaw ang nakakaalam sa lahat. At kapag hindi ka namin sinunod, paghihiwalayin mo kami. Tapos ngayon, nakandalete-leche na, kasalanan ko. Hindi kami malalagay sa ganitong pesting buhay kung hindi mo kami pinilit na isalpak dito. Ikaw ang may kasalanan. Kaya hanggang ngayon, hindi namin magawang maganda ang buhay namin. Ikaw mismo ang sumira sa buhay namin mag-asawa. Jojo, umayos ka nga. Wala ka ng galang Wala rin galang ang matandang yan di magbastusan na lang Punyeta naman Nasa panganib ang buhay ni Jay ngayon. Ngayon pa ba kayo mag-aaway? Huwag na nga kayo magsisihan. Major, mawalang galang na Pero hindi rin kasi tama na sisihin mo si Jojo. Hindi nyo naman po alam kung anong ginawa namin ni Jojo para maprotektahan si Jay Kaya sana, wala namang sisihan. Magkampihan tayo dahil tayo na lang ang natitirang buhay. Napatingin na lamang si Major Kalima sa ibang direksyon at tila nahimasmasan na rin ito. Parang napagtanto na rin ito na mali rin ang mga sinabi niya. Okay. I'm very sorry. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko na mag-alala bilang ama. Mali ang mga sinabi ko at nadala lang din ako ng emosyon. Pasensya na rin Mahal ko si Jay, higit pa sa buhay ko. Hindi ko naman nahayaan na mapahamak siya Gagawin ko ang lahat kahit ikamatay ko pa. Kaya sana, magtulungan na lang tayo. Kung ano man ang mga nasabi ko, nadala lang din ako ng emosyon ko. Pero somehow, totoo mga yon. Malaki ang nagawa kong kasalanan sa inyo. Hayaan nyo, kapag may tamang pagkakataon, itatama ko mga pagkakamali ko. Tara na, kailangan na nating balikan si Private Kalima. Okay men, get ready! Matapang nilang tinahak ang daan pabalik. Nang madaanan nila ang mga bangkay ng mga rebelde, ay pinagkukuha nila ang baril ng mga yon. Bago sila pumasok sa baryo, nagbasid na muna sila sa paligid. Tiningnan nila kung may mga pagala-gala sa paligid. Nang masiguro nilang ligtas naman sila,
ay kaagad na rin silang lumabas. Nasa bandang gitna ang bahay na kinalalagyan ni Jai. Magiging mahirap yon para sa kanila dahil may mga gising pa. Gising pa rin ang mga aswang na naroon. Kaya naman pinilit nilang makahanap ng daan sa masukal na parte pa rin ng gubat. Sinuong nila ang mga buhol-buhol na halamanan. Wala na silang pakialam kung may ahas sila makakasalubong habang gumagapang. Tumagal ng halos 15 minuto silang pagapang-gapang lang. Nang matanaw na nila ang bahay ni Aling Maria at Mang Densyo, pasimple nang lumapit si Jojo at Fidel. Bilisan na natin. May bintana sa likuran ng bahay. Yun ang bintana ng silid na pinaggamit sa kanila. Umakyat si Jojo at Fidel doon. Sakto naman nakapapasok lang din ni Jai. Agad nilang sinarado ang pinto. Sinamantala nila ang pagkakataon habang nasa bakuran ng matandang mag-asawa. Shh! Kailangan na nating umalis dito. Ha? Bakit? Eh di ba shh? Ang lakas ng boses mo. Jay, nakita na namin si Major at si Arman. Natuklasan nila na ang mga naririto ay mga aswang pala. Pag-aagawan nila tayo mamaya kapag sumilip na yung bilog na buwan. Ha? Ha? Hotdog? Halika na. Mamaya na kami magpapaliwanag. Sabay-sabay na silang lumabas ng bintana. Gumapang sila pabalikin ng Major Kalima. Paalis na sana sila nang tila makaramdam sila Aling Maria. Nakita nilang dumungaw sa bintana ang mga yon at nagsalita pa. Densyo, mukhang natakasan tayo ng mga yan. Sinabi ko naman kasi sa'yo na una pa lang dapat itinali na natin. Nag-iisip ka ba? Eh di mas lalo nagkagulo. Alam mo naman na kapag tinrato natin silang bihag, aagawan tayo ng iba. Kaya nga sinabi ko mga kaibigan natin sila para hindi sila galawin. Ikaw tong tatanga-tanga na hindi nagbabantay Magkausap tayo sa labas. Ano magagawa ko? Sabihan mo na ang iba natin mga kasama na nakatakas yung tatlo. Hindi sila pwede makaalis. Wala tayong makakain mamaya. Nang marinig nila Jojo ang mga sinabing yun ng aswang, ay dali-dali na silang umalis. Nung mga sandaling yon, hindi na nila naisip ang kanilang tunay na pakay. Isinantabi na muna nila ang kanilang misyon dahil ang pinakaunang dapat nilang gawin noon ay makaligtas. Habang tinatahak ang daan sa kagubatan, nakita nilang nagpakita na ang bilog at tila kulay dilaw na buwan. Kasunod nito ay nakarinig na rin sila ng malalakas na alulong na nagmumula sa baryo. Mula yun sa mga aswang na hindi naman nila alam kung ano ang ibig sabihin. Mukhang tinatawag na nilang iba nila mga kasamahan. Kailangan na natin magmadali. Dito sa gawing ito yata may ilog. Doon tayo dadaan. Move! Move! Nagmamadali silang tumakbo. Agad din naman nilang narating ang ilog. Ang kaso nga lang, masyadong malakas ang agos ng tubig. Alam agad nila na kapag sinubukan nilang makatawid, tatangayin lamang sila. Doon! Tumbukin natin yon. Baka may mga batuan doon na pwede nating tawirin. Pagdating nila doon, maswerteng may nakita nga silang mga matataas na bato. Yun ang ginawa nilang tulay para makapunta sa kabilang banda. Nang naroon na sila, nakita nila ang mga aswang na nakasunod na rin. Mabilis silang nagtago sa mga batuhan. Major, mukhang naamoy nila tayo. Tingin ko, dahil yun sa sugat ko. Ano nangyari sa braso mo? Wala ito. Nakalmot siya ng aswang kanina. Walang magpapaputok Titingnan muna natin kung lalapit sila sa ilog. Kapag oo, saka natin paputukan. Kayong dalawa, mauna kayong tumakbo kasama ni Private Kalima. Ikaw, Joe, sumama sa akin. Tayo magpo-front. Walang problema sa akin, Major. Inobserbahan nila ang galaw ng mga aswang. Nang makita na nga nilang papalapit na yun sa ilog, hindi na sila nagdalawang isip na barilin yun. Parang mga natatarantang pusa ang mga yon. Now, move! 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 Habang umaabante sila papasok sa isa pang gubat, hindi tinitigilan ni Major Kalima at Jojo ang pagpapaputok. Nang magkaroon na sila ng pagkakataon, sumunod na rin sila kina Fidel. Bakit nyo kami hinintay? Takbo na! Lintik naman Dinig na nila ang mga naghihiyawan, nagsisigawan at umaangil na mga aswang. Ramdam nila sa mga yon ang gigil, galit at pagiging takam sa laman ng tao.
Jojo, pagkatapos nito, umuwi ka sa bahay ko. Ha? Buksan mo yung lalagyan ko ng pera. Ang password, birthday ni Jai. Anong ibig niyo sabihin? Nasa loob noon ng pera na ipapamano ko sa inyong mag-asawa. Kayo na ang bahala ron. Bakit po ba kayo nagsasalita ng ganyan? Tumigil sa pagtakbo ang matanda. Humarap ito sa direksyon kung saan naroroon ang mga aswang. Major! Ito lang ang alam kong paraan para makabawi ako sa inyo. Takbo na! Iligtas niyo ang mga sarili ninyo! Abay, siraulo ba kayo? Ang kapal ng mukha mo! Wala ka ng galang! I am the major here, and that's an order! Leave! Pero, That's an order! kahit na ayaw iwanan ni Jojo ang kanyang biyenan, sinunod na lamang niya ang sinabi nito. Pero aalis na sana siya nang mapansin nilang tumigil sa pagsunod sa kanila ang mga aswang. Nakatayo na lang ang mga yon, hindi gumagalaw. Tumigil na rin ang pag-angil ng mga yon. Anong nangyayari, Major? Hindi ko alam, pero mukhang hindi na sila lalapit sa atin. Buti naman kung ganon. Tara, halika na! Sinamantala nilang hindi na kumikilos sa mga aswang. Nagmamadali na silang nakasunod kina Fidel. Tagumpay naman silang nakalayo sa mga nilalang. Pero isang malaking katanungan kung bakit sila hinayaan ng mga humahabol sa kanila. Mabuti naman at ligtas kayong dalawa. Akala ko kanina sabay na kayong mawawala sa akin eh. Ano ka ba? Anong pinag-iisip mo? Huwag kang makampante. Nakakapagtaka na bigla na lang silang tumigil sa paghabol sa atin. Tumigil sila? Bakit? Yun nga ang hindi namin maintindihan eh. Hindi kaya may kakaiba rito sa gubat na ito? Sandali silang napaisip sa sinabi niyo ni Fidel. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam na naman ng kung anong kaba si Jojo. Pakiramdam niya kasi hindi pa rin sila ligtas hanggang sa mga sandaling yon. Major, ano nang gagawin natin ngayon? Paubos na mga bala natin. Kapag napasabak pa tayo ulit sa mga aswang, siguradong ubos na ito. Kung sakali mang mangyari yan, wala tayong ibang magagawa kung di lumaban hanggang kamatayan. Pambira, hindi ko inaasahan na hahantong sa ganitong misyon na ito. Kung nakinig lang sana ako sa inyo, di sana'y hindi tayo nandito sa ganitong kalagayan. Wala namang mangyayari kung magsisisihan tayo. Ang isipin natin ngayon, makahanap tayo ng daan palayo rito. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Major Kalima. Ipinagpatuloy na lamang nila ang paglalakbay. Mga ilang sandali pa, nakakita sila ng kubo-kubo. Nang masigurong wala namang nakatira doon, nagpasya silang magpahinga na muna. Magkahalong gutom at pagod na lamang ang kanilang nararamdaman. Magpahinga na muna tayo, Major. Kami na muna ang balang magbantay dito. Sige, matutulog din muna ako. Dito ka lang. Yung mag-ama lang ang magpapahinga. Parte ka ba ng pamilya? Hindi naman, di ba? Inaantok na nga rin ako eh. Abayaan mo na nga yan. Naiwan ang dalawa sa labas. Hindi nila binitiwan ang kanilang baril. Palingon-lingon sa paligid para magbantay. Naawa ko sa iba natin mga kasama. Naunahan kasi tayo ng mga rebelde eh. Tapos ngayon, nasa ganitong kalagayan pa tayo. Langya pre, ito na yata ang pinakamahirap na misyon na tinanggap natin. Mga aswang lang naman ang nagpapahirap sa atin eh. Pero malakas ang paniniwala ko. Makakalagpas din naman tayo rito. Kaya ikaw tibayan mo lang ang loob mo. Kahit wag mo na kaming intindihin. Isipin mo lang ang asawa mo. Hindi naman pwede yun eh. Kasama namin kayo. Kaya lahat tayo rito magkakaramay. Sana lang talaga makalis tayo rito ng buhay. Natigil ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng mabibigat na yabag ng mga paa. Unang dinig pa lamang nila, alam nilang mabigat ang bawat hakbang. Ginising kagad nila ang mga kasama nila sa loob ng kubo. Kanya-kanyang dampot na mga baril ang mga yon. Anong nangyari? May aswang na naman yata. Pakinggan nyo yung mga yabag. Men, be ready. Nakabang lang sila sa pintuan ng kubo. Mga ilang sandali lang, narinig na rin nila ang angil ng isang nilalang. Para itong mabangis na hayop. O yung kagaya ng tunog ng mga dinosaur noong unang panahon. Sa hindi malamang dahilan, agad na namang nagtindigan ng kanilang mga balahibo.
pero lakas loob pa ring sumilip si Jojo sa pinto. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita nila ulit ang nakakatakot na nilalang. Ang halimaw na una na nilang nakita ni Fidel. Fidel, yung halimaw! Laking gulat na lamang nila nang biglang tumagos ang kamay ng aswang at nahablot nito si Arman. Hinila yung palabas. Nawasak ang dingding ng kubo. Paglabas nila, naggulat sila sa kanilang dinatnan. Matangkad ang nilalang. Malayong malayo na sa itsura ng pagiging tao. Wala silang sinayang na segundo. Pinaulanan nila ng bala ang aswang na yon. Niratrat nila ng bala hanggang sa tuluyan hanggang maubos ang kanilang bala. Pero nawindang na lamang sila nang makitang tila hindi naman tinatabla ng aswang. Bumaon lang ang mga bala sa katawan nito pero wala namang nangyari. Nagalit ang aswang sa kanila. Tinapik nito ng malakas si Arman. Tumilapon ng lalaki at tumama sa dingding ng kubo. Sinubukan nilang palagan ng aswang kahit kamao na lang ang gamit nila. Pero di hamak na mas malakas talaga sa kanila ang aswang na yon. Matigas din ang mukha nito, kaya kahit ilang beses nilang sapakin sa mukha, tila hindi rin naman yon tumatalab. Napakawalang iya! Ang tigas-tigas ng pagmumuka! Kumuha na si Jojo ng malaking bato sa gilid. Mabilis nang nilapitan ng aswang at saka hinampas yun sa ulo. Dahil sa ginawa ni Jojo, tila napatigil ang aswang at tumingin ng masama sa kanya. Dahan-dahang napatras si Jojo. Maya-maya pa, gumapang ang aswang at dinakma siya sa leeg. Malapit ang malagutan ng hininga si Jojo nang binaturin ni Jai ng bato ang aswang sa ulo. Dahil dito ay nabitiw naman nito si Jojo. Sa ulo natin siya puntiryahin! Nakigaya na rin si Major Kalima. Pinagbababato nila ang aswang pero sa halip na maging epektibo yun, mas lalo lang itong naggalit sa kanila. Aatakin sana nito ang babaeng si Jai nang biglang humarang naman si Major Kalima. Ako ang harapin mong siraulo ka! Malakas na hinataw ni Major Kalima nang nadampot niyang kahoy ang aswang. Tinamaan yun sa muka. Naputol ang kahoy pero hindi man lang napatras ang kalaban nila. Biglang hinawakan sa kwelyo ang matanda at saka binalibag sa gilid. Hindi naman na nagsayang din ng pagkakataon si Fidel. Kinuha niya ang baril niyang wala ng bala. Tumalon siya ng mataas at tinambalos yun sa ulo gamit ang baril. Nang makita nilang tila nahilo yun ng bahagya, hindi to tinigilan ni Fidel. Pinagpapapalo niya yun sa ulo. Pero sa huling pagkakapalo niya, nahawakan ng aswang na yun ang baril. Yari na! Hinawakan ng aswang ang paa ni Fidel. Hinagis ito papasok ng kubo. Pagkatapos, tumingin naman ang aswang sa babae. Sa mga sandaling ito, halos lahat ng lalaki ay hirap nang makalapit pa kay Jai. Mabuti na lamang ay merong naisip na paraan ng babae. Dumakot siya ng lupa at saka isinabo yon sa mata ng aswang. Nang mapuwing ito, sa kanya pinagpapapalo ng baril sa ulo. Mga ilang sandali lang, unti-unti nang napaupo ang aswang. Nakaluhod na ang isa nitong tuhod dahil sa pagkahilo. Hindi pa rin yung tinitigilan ni Jai hanggang sa tuluyan nang pumutok ang ulo ng aswang. Bulagta ang aswang at ilang segundo lang hindi na rin yun nakahinga. Hingal na hingal ang babae at napaupo na lamang din dahil sa pagod at takot. Ano, ayos ka lang? Gigewang-gewang na tumayo si Jojo. Muntikan pa itong matumba dahil sa pagkahilo. Pambira kayo! Kalalaking yung tao! Mga nabugbog kayo! Nakita mo naman kung gaano kalakas ang aswang na yan. Ang malaga naman ngayon wala na ito. Ilang sandali matapos ang labanan na yon, nakapagpahinga na rin sila. Masakit ang katawan ng mga kalalakihan. Habang ang nag-iisang babae lang sa kanila ay wala man lang kahit na isang galos. Bumuntong hiningala lamang si Jojo. Pakiramdam niya kasi, kahit nasaan sila tumungo, hindi talaga sila lalayuan ng panganib hanggat nasa gubat pa rin sila. Bago pa may makitang ibang aswang sa kanila, agad na nilang nilisan ang lugar na yun.
Meron na naman silang nadaanan na bahay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila huminto roon. Kinuha lang nila ang mga itak na nakasabit sa dingding. Yun na lang ang magiging sandata nila. Wala na silang aasahan na baril. Maasahan nyo kami ni Jai pagdating sa paghawak ng itak. Nung nasa Japan kasi kami, meron kaming sinalian na parang workshop kung paano humawak ng katana. Kahit papaano, sa loob ng 1 buwan natutunan din naman namin kung paano humawak ng mga ganitong patalim. Kung ganun di kayo na ang front ngayon. Inabot na sila ng umaga sa kanilang paglalakad. Parang walang katapusang paglalakbay ang ginagawa nila. Nang makakyat na sila sa bundok ng Morong, inabutan nila ang isang abandonadong baryo. Mabaho ang buong lugar. Ang daming nabubulok na katawan ng mga tao. Palagay nila, pinagkutaan din ng mga aswang yon. Kinain ng mga rebelding na nirahan doon at saka umalis. Sa puntong ito, muli silang nakakuha ng mga sandata. Kahit mabibigat, tigalawang baril na ang dinala nila. Naglagay na rin sila ng maraming bala sa bag na nakuha din nila. Grabe, dito pala talaga nagkukuta ang mga rebelde. Kaso, binala sila Inabutan pa sila ng mga aswang. Lagay ko, mga aswang talaga nakatira dito. Naabutan ng mga rebelde. Tapos, yung mga rebelde ang mga namatay. Kung nakatira dito ang mga aswang nasan sila? Baka yung mga aswang din na narito ay sila Aling Maria lang din naman. Kakalipat lang yata nila sa baba. Yuko! Napasigaw na lamang ang kanilang major nang biglang may pumulo ng patalim sa kanilang direksyon. Buti na lang ay nakailag sila. Pagtingin nila, may mga grupo ng aswang ang nakasunod pala sa kanila. Hindi na nila pinalampas ang pagkakataon at pinaulanan na naman nila yun ng bala. Pero nagtaka sila dahil ang mga aswang na kanilang kalaban ngayon ay mas mabibilis, mas magagaling umilag at parang mas nakakapag-isip na kung papaano sila haharapin. Walang niyang buhay to. Tumalino ng konti mga kalaban natin Mahal, dito ka sa kabila umasinta. Ako rito. Oh, sige. Naku naman, mukhang maubusan na naman tayo ng bala nito. Hindi pa nga tayo nakakaalis. Hindi na nila napapansin ang oras. Halos kalahating oras na pala silang nagpapaputok. Pero napapansin nilang parang unti-unti nang nakakalapit sa kanila ang mga aswang. Wala na akong bala. Wala na tayong choice. Mano-mano na to. Mahal, sabayan mo ko. Tumungo lang ang babaeng si Jai. Lumapit sila sa mga aswang na nagpupumilit makalapit sa kanila. Habang sila Major Kalima naman, nasa gilid lang ng bahay at inuubos na lamang ang mga natitira nilang bala. Nang maubusan na rin ang mga yon, sama-sama na silang nakipagsabayan sa mga kalabang nila lang. Nanguna ang mag-asawa sa laban na yon. Talagang nagamit nila ang kanilang mga natutunan. Marami-rami agad na aswang ang kanilang napaslang. Pero hindi pa rin maiiwasan na masugatan sila dahil sa ibang aswang na talaga namang mas mauutak. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Mag-focus ka. Sige pa, kumukunti na ang mga salot na ito. Sa kasagsagan ng kanilang pakikipaglaban, biglang lumitaw ang mag-asawang Maria at Dencio. Sandaling tumigil ang mga aswang. Nagbigay galang ang mga yon sa dalawa. Doon pa lang, naintindihan na nilang ang dalawa talaga ang tinuturing na pinuno ng mga aswang. Ano nga kaala ninyo? Magagawa niyong takasan na kapalaran na kayo mismo ang gumawa? Nagkakamali kayo! Dahil lahat ng umapag sa bundok Morong ay hindi na kailanman nakaalis. Dito na kayo mamamatay! Walang niya ka, matanda ka. Kunwari ka lang pala mabait. Ikaw palang pasimulo na kahayupan sa kagubatan na ito. Hindi ko nakasalanan kung madali kayong mauto. Yan kasi ang kahinaan ng mga tao. Kapag walang-wala, ang daling magtiwala. Kaya maraming tao namamatay ng wala sa oras. Kasi mas ginagamit ang damdamin kaysa sa utak. Nagtiwala kami sa inyo dahil naramdaman naming mabuti kayong tao. Pero paano nyo nagagawa ito sa amin? Inutil kang babae ka. Malamang hindi ko naman kayo kaano-ano. Sino ba kayo? Magdanda ka sa pananalita mo, matanda ka. Baka hilahin ko yung dila mo at ipulupot ko sa leeg mo.
Hey, ikaw matanda ka rin. Magdanda ka rin sa sinasabi mo. Baka nakakalimutan mong napapalibutan namin kayo. Wala akong pakialam kahit ilan pa kayong nakapalibot sa amin. Sampalin pa kita ng talampakan ko eh. Aba, mayabang ka ha? Tama na, Densyo. Kahit ano pa man ang kanilang sabihin, mamamatay na rin naman sila ngayong gabi. Kaya huwag ka na magsayang ng laway sa mga wala na rin magagawa, kundi ang sumigaw at tumiyak habang nilalapan natin silang lahat. Ang dami niyong satsat! Kung talagang matatapang kayo, sige na! Lumapit na kayo! Matatabang kayo, di ba? O eto, saluin nyo! Dinukot na ni Fidel at Arman ang mga granadang nakuha nila sa gamit ng mga rebelde. Isa-isa nilang pinag-aagis sa mga granadang yon sa mga aswang. Sa dami ng nahagis nila, walang nagawa ang mga tauhan ni Aling Maria at ni Mang Densyo. Nagtalsika ng mga yon. Nagkandalasog-lasog ang katawan. Sa isang iglap lang, ang tanging natira na lamang ay ang dalawang matandang aswang. Naputulan pa ng braso si Mang Densyo dahil tinamaan din ito ng pagsabog. Ang braso ka! Nawala ang braso ka! Para lang sabihin ko sa'yo, nasabugan ka ng bomba. Tatanga-tanga ka kasi. Ano pang hinihintay ninyo? Paslangin ang mga yan! Hindi na nagatubili pa ang mga yon. Nilapitan na nila si Aling Maria at Mang Densyo. Tinaga agad ni Jojo si Mang Densyo bago pa ito makapagpalit ng kanyang anyo. Walang nagawa si Mang Densyo. Nauna na itong mamatay kumpara sa kanyang asawa. Tiya! Tumalon si Aling Maria patungo sa ibabaw ng puno. Galit na galit itong sinimula ng kanyang pagpapalit ng anyo. Mga walang hiya kayong tao! Pagbabayaran niyo ang mga ginawa niyo sa mga aswang! Lalong-lalo na sa aking asawa! Tuluyan ang nagbagong anyo na matandang si Maria. Nagngangalit ang kalooban nitong ibinuka ang malapad na pakpak. Lumipad ito patungo sa kanila. Una nitong pinuntirya si Jai. Muntikan na nitong mahagip ang babae. Mabuti na lamang ay naroon si Jojo. Tinaga ni Jojo ang kamay na matandang babae. Sirit agad ang dugo na matanda. Pero parang hindi nito ininda ang tinamo nitong sugat. Parang wala lang yon sa matandang babae kaya nakaatake ito kaagad. Nilapitan naman ito si Major Kalima. Akmang dadagitin ito ang matandang lalaki pero si Jai naman ang dumipensa. Inabot ng babae ang bandang hita ni Aling Maria. Tinamaan niya yon na naging dahilan para magpagewang-gewang yon sa paglipad. Baba ka ng patas! Hindi yung palipad-lipad ka dyan! Baliw ka ba? 5 kayo, ako lang mag-isa! Inutil na nga ang asawa ko, pinatay niyo pa! Ano naman kung 5 kami? Kanina nga ang dami nyo, nagreklamo ba kami? Sira din pala utak mo, manang eh. Hindi ko kayo mababatawad! Papaslangin ko kayo! Papaslangin ko kayo! Nabigla sila nang makitang nagbago ulit ang anyo na matanda. Humabang leg nito ng bahagya. Lumabas ang malalaking muscle ng katawan. Para bang naging katawan nito ng isang binatang lalaki. At ang ulo naman ito ay parang naging kambing na pabilog ang sungay. Humaba rin ang mga kuko. Nagkaroon din ng buntot na parang gaya ng isa-isang kabayo. Papaslangin ko kayo! Walang mabubuhay sa inyo kahit na isa! Mabilis na nakagapang si Aling Maria palapit kay Jojo dahil ito ang pinakamalapit. Sa unang atake na matanda ay nagawa pa ni Jojo na makailag. Pero nagulat na lamang sila nang dumiretso ang matandang aswang patungo kay Fidel. Parang papel na lumipad ang lalaki sa lakas ng pagsuntok ni Aling Maria. Umatake si Arman. Nagawa nitong tamaan din si Aling Maria. Pero mas lalo lang nang galaiti matandang aswang. Kinalmot nito si Arman. Nakailag si Arman kaya nadaplisan lang ito sa braso. Sa mga sandaling yon, batid nilang tagilid sila sa laban. Hindi man lang sila makagawa ng kahit na anong galo sa matanda. Kailangan natin malaman kung anong kahinaan niya. Baka sa mismong katawan niya. Napaisip si Jojo sa sinabi ng kanyang asawa. Kaya naman habang hindi pa sila ay naatake ni Aling Maria, inobserba na nila ito. Nakita nilang parang may palikpik ang matanda sa bandang batok na parang bumubuka-buka. Nang mapansin ni Aling Maria na nakatingin sila roon, bigla na lamang itong nailang.
Mahal ko, naisip mo na ba ang naiisip ko? Oo, kaya maganda ka na. Kung ano man ang binabalak ninyo, hindi niyo magagawa sa akin yan! Editing na natin! Pero sa halip na sila ang lapitan, pinagbuntungan na naman ito si Major Kalima. Dinagit yun at saka binalandra sa katawan ng puno. Nasa aktong papaslangin na nito ang matandang sundalo, mabuti na lamang ay agad namang nakailag si Major. Sinamantala na ng mag-asawa ang pagkakataon. Sabay silang tumakbo palapit kay Aling Maria. Tapos ka na, matanda ka! Naunang tumalon palapit si Jojo. Nahawakan siya ni Aling Maria sa leeg. Pero ang hindi alam na matandang babae, may iba pala silang plano. Tinusok ni Jai si Aling Maria sa pagitan ng dalawang hita nito. Dahil doon, nabitiwan naman ni Aling Maria si Jojo. Nagkaroon ng pagkakataon si Jojo na magpunta sa likuran ng matanda. Habang si Jai naman, sinamantala niyang namimilipit pa sa sakit ang matandang aswang. Tinusok ni Jai sa mata ang aswang habang si Jojo naman ginawa ang makakaya niya para matusok naman niya ang tila maliit na butas sa batok na may parang palikpik. Nang magawa na yun ni Jojo, agad na nakita nila ang epekto nito. Napadistansya agad si Aling Maria. Pilit nitong tinanggal ang itak na nakatusok sa kanyang batok. Pagewang-gewang ang lakad nito. Akala niyo matatalo niyo ako dito? Mga hangal! Kahit na kailan, hindi mananalo mga pangkaraniwang tao lang na kagaya ninyo laban sa akin! Muling ibinuka ng matandang si Maria ang kanyang malapad na pakpak. Akmang lilipad na ito. Pero hindi pa nakakaangat masyado ay agad itong bumagsak. Aling Maria, pasensya ka na. Pero tingin ko, hanggang dito na lang ang kasamaan mo. Hindi maaari! Hindi ako papayag na mga katulad nyo lang ang... Sunod-sunod na sumuka ng dugo si Aling Maria. At kahit nahihirapan na itong tumayo, pinipilit pa rin itong makabangon. Mga ilang sandali lang, ibinuhos nito ang natitira nitong lakas para atakihin si Jojo. Pero bago ito makakapit, tinagana ni Jai ang batok na matanda na naging dahilan para tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Kailangan nyo na pong magpahinga. Tumagal pa ng halos 30 segundo, kalaunan ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Natalo nila ang lahat ng aswang. At sa mga sandaling yon ay nakahinga na rin sila ng maluwag. Iika-ika ang mga kasama nila nang magyakap-yakap sila. Matapos ang sandaling yon, inumaga na silang nakaalis. Lantang gulay na sila nang makahingi sila ng tulong sa mga naghahatid ng gulay. Naisakay sila ng truck at nadala sila sa pamilihan. Doon ay nagawa na rin nilang makakontak ng mas nakatataas sa kanila. Binalita nila ang nangyari tungkol sa mga rebelde. Pinalabas na lamang nila na ang mga nakalaban nila ay ang mga taong tinutugis nila. At hindi ang mga aswang na hindi nila inaakalang totoo pala. Alam kasi ni Major Kalima na kapag yun ang sinabi nilang dahilan, maaari silang pag-isipan ng kung ano-ano. Malalagay din sila sa alanganin. Sigurado kasing hindi maniniwala ang iba sa kanila. Tama lang ang ginawang desisyon ni Major. Ang mahalaga, wala na rin naman ang mga rebelde. Nakakainayang lang kasi, mga rebelde din naman ang nakapas lang sa mga kasamahan natin. Ipagdasal na lang natin sila. Na sana nasa langit na sila ngayon. Sana, wala nang aswang sa bundok na yun. Napakadelikado nila. Mabuti na lang at nagawa natin ng paraan. Nasa loob sila ng isang truck habang nasa kampo na sila. Hinihintay nilang makabalik si Jai at Major Kalima. Totoo nga na sa laki ng gubat dito sa bansa natin, may mga hindi pa tayo natutuklasan. Sa totoo lang, nagiging interesado na rin ako sa mga aswang . Iniisip ko, meron din kaya nun sa ibang probinsya? Ay nako, wag mo nang alamin. Kita mo naman kung paano naging kadelikado yung nangyari sa atin, di ba? Ang mahalaga na lang sa ngayon, ligtas na tayo. Magiging mas okay na rin ang buhay nyo ni Kumare. Ano na nga pala ang balak nyo pagkatapos nito?
Hindi na ba kayo tutuloy sa pagiging sundalo? Napabuntong hininga na lamang si Jojo. Ngumiti siya ng malapad. Nag-usap kami ni Jai kanina. Napagkasundan namin na siya, mag-iiba na siya ng trabaho. Ako naman, tutuloy pa rin ako. Ngayon ko lang kasi napagtanto na masarap pala sa pakiramdam ang magsilbi sa bayan. Masarap talaga. Basta wag lang biglang may darating ng mga aswang sa eksena, no? Natawa na lamang ang tatlo sa kanilang pinag-uusapan. Mga ilang sandali pa, nakabalik na rin ang mag-ama. Nalaman nilang sa mga susunod ng araw, hindi natutuloy ang babae sa serbisyo. Masyado rin kasing na-trauma si Jai kahit nakinaya naman niya ang lahat ng nangyari. Jojo, mauna na kayo sa bahay. May kailangan pa akong asikasuhin dito. Alam niyo naman, kailangan kong gumawa ng mas matibay na salaysay para maniwala sila mga rebelde lang talaga ang nakalaban natin. Sir, yes sir! Uy, dalawa lang sila sa bahay. Huhuy! Pag-aanuan yan, oh. Ano naman kung gumawa ng bata mga yan? Kasal na yan, no? Uy, sir, joke lang naman po. Kayo kasi, magseryoso na rin kayo sa mga babae para naman makabuo na rin kayo ng pamilya. Oo nga, hindi yung puro na lang kayo short-time relationship. O sige na, mauna na muna kami ni Jai para makapagpahinga na rin siya. Naglakad na rin ang dalawa palapit sa service nilang sasakyan. Pag-uwi nila sa bahay, pinagsaluhan nga nila ang kanilang pagmamahalan. Mula noon, hindi na muli pa silang nakaengkwentro ng mga aswang. Naging veterano at biyasa na rin si Jojo sa pagiging sundalo. Pero sa dami ng taon niya sa serbisyo, ni isang aswang ay wala na rin silang nakita o nabalitaan man lang. Ganun pa man, hindi pa rin nila inaalis sa kanilang isip na baka dumating ang araw, muli nilang makaharap ang iba pang aswang na hindi pa nila natutuklasan. Sa ngayon, nagpapakasaya na sila sa kanilang buhay na hindi na kailangan pang mabahala sa banta ng mga salot na nilalang. Wakas. Baguhan at kakatapak lang ng mag-asawang Jojo at Jai